Ang babae, sa unang pagkakataon na sinubukan niyang pumasok sa eskwelahan ng walang shorts sa ilalim ng palda, ay hindi inaasahang napasilip ng abnormal na matalinong estudyante sa tabi niya. Lumingon siya, at nakita niyang hindi lang bastos ang lalaking ito, kundi patuloy pang lumulunok ng laway. Galit na itinuro ng babae ang international friendly finger, agad niyang ibinaba ang kanyang palda, at akmang kakausapin na niya ito nang may biglang bumalibag sa likuran niya. Lahat ng estudyante ay nagulat na tumingin doon. Nakita lang nila ang lalaki na bahagyang kumunot ang noo. Agad pagkatapos nito ay bumulwak ang isang malakas na amoy ng kimchi, na agad na bumalot sa buong silid. Namutla ang lahat ng estudyante nang makita ito, at nagunahan sa pagbukas ng mga bintana para magpahangin. Ang tanawin sa labas ng bintana ay di inaasahang ikinagulat nila. Nakita lamang nila ang ilang sasakyang militar na biglang pumasok sa bakuran ng paaralan. Paghinto pa lang ng sasakyan, mahigit 10 sundalo na kumpleto sa armas ang mabilis na bumaba at pumila. Bukod pa rito, ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang seryoso. Ang masamang balita ay malapit na nilang sakupin ang buong paaralan. Ang magandang balita ay ang mga dumating ay hindi mga sundalong Amerikano na nakadestino sa South Korea, kung hindi ay kawawa ang mga babaeng estudyanteng Koreana. Huwag mong sabihing darating sila para hulihin tayo. Anong nangyayari? Hindi naman siguro tayo ang hulihin nila, di ba? Lahat ng estudyante ay nagbubulungan tungkol sa nangyari. Sa oras na ito, pumasok ang gurong tagapayo sa klase na may seryosong mukha, at kasabay nito ay nagpahayag ng balita na ikinagulat ng lahat. Ang Korean College Entrance Exam ngayong taon ay ipagpapaliban, at ang militar ang kukuha sa pamamahala ng paaralan, magsasagawa ng ganap na militarisasyon. At ang mga resulta ng pagsasanay ay isasama sa marka ng College Entrance Exam. Agad na nagulat at natigilan ang mga estudyante nang marinig ito, at hindi maiwasang magtaka kung inatake na ba ang North Korea. Lumabas na 1 linggo pa lang ang nakalipas, hindi mabilang na hindi matukoy na mga bagay ang biglang lumitaw sa kalangitan ng South Korea, at kumalat kaagad ang mga alingaungaw. Inilahang sinabi ng ilan na ang mga dayuhan ay sumalakay sa mundo, mayroon ding nagsabi na ito ay isang bagong sandata ng China, sa halip na umupo at maghintay ng kamatayan ay mas mabuting kumilos ng maaga. Kaya, sa ilalim ng pag-udyok ng huwad na ama ng Amerika, agad na inatake ng militar ng South Korea ang mga bilog. Ngunit ang ikinagulat nila ay, hindi nasira ang mga hindi kilalang bilog na ito, kundi mabilis pa itong dumami. Makalipas ang ilang araw ay mabilis na itong dumami sa mahigit 100,000 piraso. Sa harap ng buong mundo ay natatakpan na, tanging ang North at South Poles lang ang hindi lumitaw, ngunit ang mga bilog ay hindi pa rin umatake. Upang pakalmahin ang publiko, ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Nagsinungaling na ito ay isang magkasanib na eksperimento ng mga pandaigdigang siyentipiko. Ngunit isang araw bago nito, biglang nahulog ang unang orbi sa teritoryo ng South Korea. Agad na pinakilos ng militar ang kanilang mga tropa para harangan ang lugar, at sabay ring nagpadala ng mga Ryot Police para obserbahan ng malapitan. Berde-lila ang kulay ng orbi, at tila patuloy itong gumagalaw sa loob, mukha itong payapa at walang senyales ng pag-atake. Ngunit si Kim Chae-yol, na mahilig kumain ng saging, ay patuloy na bumaril dito gamit ang kanyang baril. Nang makita niyang walang epekto ang pinsala, kumuha naman siya ng rocket launcher. Ang mapaminsalang lakas ng apoy ay nagdulot ng paglipad ng alikabok sa lahat ng dako. Ngunit ang kakaiba ay ang alikabok na lumipad ay hindi nawawala. Pagkatapos, ang orbi sa loob ay nagsimulang magbago. Sandali, ano iyon? Ano iyon? Hindi mabilang na mga halimaw na may tentacle ang agad na sumugod palabas mula sa loob ng orbi. Ang kanilang bilis ay napakabilis, at ang kanilang mga tentacle ay matatalim na parang kutsilyo. Pagkatapos magbayad ng malaking halaga, sa wakas ay nabihag ng militar ang ilang halimaw na may tentacle para pag-aralan. Hindi sila natatakot sa mataas na temperatura, ni sa libu-libong boltahe ng kuryente. Maging ang nakalalasong gas ay walang epekto, at ang ordinaryong bala ay pansamantala lamang na makapagpapabagal sa kanilang pagkilos. Sa huli, ang militar ay nakabuo ng isang espesyal na mababang temperatura na bala, na bagamat kayang sirain ang mga halimaw na may tentacle, ngunit hindi nila kayang harapin ang kanilang higanting mother orbi. Matapos ang insidente, inihayag ng Pangulo ng South Korea na ang bansa ay pumasok sa level 1 combat readiness at naglabas ng pangkalahatang utos sa pagpapakilos, na nagpapatawag sa lahat ng nasa hustong gulang na lalaki at babae sa buong bansa na magpalista sa militar. Maging ang mga mag-aaral sa ika-12 baitang ay kailangan ding sumali sa reserve force. Ibinigay ng kanilang homeroom teacher sa lahat ang isang form ng pahintulot sa pagsasanay militar. Kung sasang-ayon sila, makakatanggap sila ng karagdagang puntos sa kanilang entrance exam sa kolehiyo. Kung hindi sila sasang-ayon, ito ay katumbas ng pagkukulang ng isang paksa sa pagsusulit. Sa ilalim ng sapilitang panuntunang ito, pinili ng mga mag-aaral na lumahok sa pagsasanay para sa kanilang kinabukasan, ngunit hindi nila alam ang katotohanan. Itinuturing lamang ang pagsasanay na ito bilang isang ordinaryong summer camp. Sa unang araw ng pagsasanay, lahat ng estudyante sa ilalim ng ika-12 baitang ay pinauwi. Ipinahayag ng pinuno ng pulutong na ang buong paaralan ay isa sa ilalim sa saradong pamamahala, at ang ilang silid-aralan ay ginawa ring pansamantalang dormitoryo. Bukod pa rito, kinuha ang mga personal na gamit na hindi naugnay sa pagsasanay at mga mobile phone. Pagkatapos, lahat ng estudyante ay nagtipon sa field ng paaralan. Sa simula ay labis silang nag-aatubili at malungkot, ngunit hindi inaasahang sa unang araw ng pagsasanay ay nabigyan sila ng baril.
Karaniwan silang tumatakbo sa internet cave para maglaro ng PUBG pagkatapos ng klase. Ngunit ngayon na may hawak na silang totoong baril, agad silang nasabik at nagsimulang maglaro ng totoong buhay na Counter-Strike. Datapwat ang naghihintay sa kanila ay mabilis na matinding pagsasanay. Pagsapit ng dilim ay pagod na pagod ang lahat ng estudyanteng babae. Balot sila ng pawis at nakahandusay sa isalupa, ni isang daliri ay hindi nila maigalaw. Ang mga estudyanteng lalaki naman ay lihim na kinuha ang kanilang mga telepono at nagtipon para manood ng video. Ipinapakita ng video ang militar ng South Korea na nililinis ang mga hayop sa zoo. Nang makita ito, misteryosong sinabi ni Kim Deok-joong, ayon sa nakaraang kaugalian, sa simula ng digmaan, uunahin ng gobyerno na puksain ang malalaking mandaragit na hayop upang maiwasan ang mga hayop na hindi nabigyan ng pagkain na tumakas at manakit ng tao. Kaya naman may kinalaman din ito sa kanilang pagsasanay, malinaw na malapit ng sumiklab ang digmaan. Seryoso ang mukha ng lahat pagkatapos marinig ito. Sa pagkakataong ito, biglang lumitaw si Lee Chun-ho at agad na nagulat ang estudyanteng henyo. Sinabi niya na naimpluwensyahan nila ang kanyang pag-aaral at lihim pa silang nagtatago ng mga telepono. Agad namang kinumpiska ang telepono ni Kwon Il-ha at sinabi pa ni Lee Chun-ho na babawasan niya ito ng 3 puntos. Kapag nabawasan ng higit sa 30 puntos, mawawala ng karapatan ang isang estudyante na kumuha ng college entrance exam dahil sa insidenteng ito, nagkaroon ng galit ang dalawa. Pinilit ni Lee Chun-ho ang dalawa na magbuhat ng maruming tubig ng magkasama, ngunit sa kalagitnaan ay nagsimula na naman silang mag-away. Nagsabunutan sila at gustong magpalo, kaya't agad na pinaghiwalay ng mga estudyanteng dumadaan. Inaasahan, sa sandaling ito ay nagkaroon ng isang insidente, biglang nahulog ang orbe ng laman mula sa langit. Ang tatlo ay natulala sa tanawin na ito, ngunit nakita nilang walang reaksyon ang orbe ng laman. Kaya, para sa TikTok, sinabi nilang marahil ay makakakuha sila ng maraming tagasunod. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang bulsa, naalaala niyang kinuha na pala ang kanyang telepono. Agad na nagalit si Kwon Il-ha, hindi niya pinansin ang sitwasyon at diretsong itinulak ang estudyanteng henyo sa tabi ng orbe ng laman. Gusto pa sanang tumayo ng estudyanteng henyo para bawiin ang kanyang dangal, ngunit sa sumunod na segundo ay nagising ang orbe ng laman. Mabilis na nabalot ang estudyanteng henyo at naging isang higanteng hugis tao na tikoy. Pagkatapos ay nahila siya sa loob ng bola ng karne at tuluyang nalunok. Sa sobrang takot ni Kwon Il-ha sa eksenang ito ay napaupo siya sa lupa. Hindi matanggap ni Kim Chae-yol ang katotohanan ng pagkawala ng kaibigan niya. Naglakas loob pa nga siyang lumapit. Sa kabutihang palad, dumating si Lee Chun-ho sa tamang oras para iligtas siya. Upang maiwasan ang pagkalito, sinabi na lamang ni Lee Chun-ho ang pangyayari sa homeroom teacher at hiniling na kausapin niya ang dalawang estudyante. Sa pagkarinig nito, labis na nag-alala ang homeroom teacher. Naisip niya na dapat dalhin ang mga estudyante sa isang ligtas na lugar, ngunit ngayon ay pinamahalaan na ng militar ang paaralan, kaya binalaan siya ni Lee Chun-ho. Ang bawat kilos ay dapat sumunod sa utos ng nakatataas, kung hindi ay parurusahan ayon sa batas militar. Walang magawa ang gurong tagapayo kundi tumakbo para aliwin sina Kwon Il-ha at Kim Chae-yol, ngunit ang dalawa ay takot na takot at nawala sa sarili. Nahaharap sa tanong ngunit hindi sila makapagsalita ng isang salita, ngunit nangako pa rin silang hindi ibubunyag ang nangyari ngayon. Kinabukasan, naiulat sa balita na mahigit 30 insidente ng pagbagsak ng orbe ng laman ang muling lumitaw sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, labis na kinabahan ang mga opisyal ng paaralan. Hiniling nila sa mga pinuno ng pangkat na bilisan ang pagpapalawak ng pagsasanay at kailangan nang magsimula ang live fire training sa lalong madaling panahon. Kaya, sa mga sumunod na araw, ang mga estudyante ay ganap na sumunod sa mga pamantayan ng mga aktibong sundalo upang magsagawa ng iba't ibang taktikal na kilos at pagsasanay sa pagkakalas at pagbubuo ng armas. Pagkaraan ng ilang araw, nahati ang mga klase sa maliliit na pangkat at isa-isang nagpunta sa shooting range sa labas ng paaralan para magsanay. Ngunit ang labis na ikinagulat nila ay ang mga dating mataong kalye ay wala ng katao-tao ngayon, maging ang huni ng mga ibon ay wala, malinaw na lubhang abnormal. At hindi kalayuan sa kanilang nilalakaran, may isang hugis bola na bagay na bumababa sa isang malalim na hukay. Malapit na itong maglabas ng hindi mabilang na mga halimaw na may tentacle. Di nagtagal, dumating ang mga estudyante sa shooting range. Sa unang pagkakataong narinig ang putok ng baril, lahat ng estudyante ay takot na sumigaw. Ngunit mabilis na napalitan ang takot ng pananabik sa paggamit ng totoong armas. Nanginginig ang mga kamay ni Kim Chae-yol dahil sa malakas na pag-ugoy ng baril. Hindi niya maiwasang maalala ang malagim na pagkamatay ng kanyang mga kaibigan ilang araw na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, lumapit ang class news upang magpakita ng pagmamalasakit at magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Agad na namulaklak ang puso ni Kim Chae-yol. Sinabi pa niya sa class news ang tungkol sa diskarte sa pagbaril at pinayuhan siyang bigyang pansin ang pag-ugoy ng baril. Bilang resulta, siya mismo ang naparusahan dahil sa hindi pagtupad sa kinakailangan, habang ang class news naman ay direktang tinamaan ang target. Sa daan pabalik sa paaralan, biglang may napansin na kakaiba si Lee Chun-ho. Dahil biglang lumitaw ang maraming tama ng bala sa magkabilang gilid ng kalsada, mabilis siyang nag-utos na huminto. Nagbigay rin siya ng 0 minutong pahinga sa lahat. Ngunit pagkaupo pa lang ng mga estudyante ay nakita na nila ang maraming basyo ng bala sa lupa. Pinulong ni Lee Chun-ho ang mga tagapagsanay para mag-usap.
Isa-isa nilang sinuri ang mga bala at kinargahan ang kanilang mga baril, pagkatapos ay naghiwalay sila para magmanman. Ngunit sa parehong oras, nagsimula na namang magulo ang dalawang estudyanteng ito. Naisip nila na wala namang tao sa mga tindahan. Kaya't lihim na umalis ang dalawa at napansin din ito ni Kokyong Soo sa tabi. Mabilis na nakahanap ang dalawa ng isang maliit na supermarket at maluwag sa loob silang nagsimulang kumain at uminom hanggang gusto nila. Hindi lang ayaw nilang magbayad, kundi nagpaplano pa silang nakawin ang pera sa cash register. Sa puntong ito, sa wakas ay napansin ng gurong tagapayo na nawawala ang dalawa. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, iniulat niya ang sitwasyon sa military instructor na nagbabantay sa lugar. Walang magawa ang military instructor kundi lumabas para hanapin sila, iniiwan lamang ang mga estudyante na maghintay. Kasabay nito, natuklasan ni Lee Chun-ho ang isang malalim na butas sa malapit at ang higanteng orb ng laman na malapit ng magising sa loob. Sa oras na ito, sinabi ni Noda Seo sa guro ang tungkol sa dalawa na pumunta sa convenience store. Nang marinig ito, muling umalis ang gurong tagapayo kasama ang class president. Sinala nila ang lugar. Ang class president naman ay nakakita ng baril sa gilid ng daan. Akala niya ay nakalimutan ito ng isang kaklase. Ngunit sa halip, isang nakakatakot na tanawin ang natuklasan at agad siyang napaupo sa takot. Isang grupo ng mga estudyante ang nagunahan din sa pagtayo at pagtakbo nang marinig ang sigaw. Ang tanawin sa kanilang harapan ay ikinagulat ng lahat. Sa unahan, nakakalat pa rin ang mga bakas ng dugo sa riles, malinaw na may masamang nangyari. Ang gurong tagapayo ay likas na gustong lumapit para suriin. Ngunit si Kim Chae-yol, na natatakot sa panganib, ay nagmamadaling hinila siya pabalik. Ngunit sinabi ng gurong tagapayo na kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Sa huli, walang magawa si Kim Chae-yol kundi sumigaw ng malakas. Isinalaysay niya ang pagbagsak ng orbi noong gabing iyon at agad na natigilan ang mga estudyante nang marinig ito. Ngunit bago pa sila makapag-react, takbo na kayo! Ang tanawin sa harapan ay parang impyerno sa lupa. Nakakalat ang mga sirang katawan sa buong kalsada. Mabilis ding lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw na may tentacle. Ang gurong tagapayo ay likas na dinampot ang baril at pinindot ang gatilyo. Mabilis ding dumating si Lee Chun-ho nang marinig ang putok ng baril sa malapit. Patuloy na pinindot ng gurong tagapayo ang gatilyo, ngunit napakarami ng mga halimaw na may tentacle. Sa huli, naubusan ng bala, lumingon siya upang sabihan ang mga estudyante na tumakbo na, ngunit hindi siya makapagsalita. Ito ang unang pagkakataon na direktang naharap ng mga estudyante ang kamatayan, at higit pa rito, ang namatay ay ang kanilang pinakamamahal na gurong tagapayo. Lahat ay takot na tila nawala ng isip. Nakita nilang unti-unting nawala ang gurong tagapayo, ngunit nanatili pa rin sila sa kanilang kinatatayuan at hindi naglakas loob na gumalaw. Buti na lang at dumating ang mga military instructor sa tamang oras, ngunit sa pagprotekta sa kanila ay sila mismo ang inatake. Sa sandaling ito lang sa wakas na tauhan ang mga estudyante. Nagunahan sila sa pagsigaw at nagsimulang tumakbo. Ngunit ang malakas na ingay na ito ay mabilis na umakit ng mas maraming halimaw. Ang mga military instructor sa likuran ay buong lakas na lumalaban, habang sila naman ay patuloy na tumatakbo. Ang resulta ay nagkahiwa-hiwalay ang klase. Ang ilan ay tumakbo sa underground mall, kung saan marami ring namatay. Hindi sinasadyang natisod ang class president sa isang katawan, at mabilis na tumakbo si Kwon Il-ha para alalayan siya. Ngunit biglang hinawakan ang kanyang paa. Nagpapawis siya ng husto habang lumingon, at nakita niyang ito ay isang babaeng estudyante na malubhang nasugatan. Gustong sabihin ng babaeng estudyante ang isang bagay, ngunit sa sumunod na sandali ay parang lumabas na sa sirop at naglugaw. Agad pagkatapos nito ay isang halimaw na may tentacle ang lumabas mula sa likuran. Ang tatlo ay nasa matinding panganib. Sa kabutihang palad, dumating si Lee Chun-ho sa tamang oras upang tumulong. Nasaan ang iba pang mga pinuno ng pulutong? Nasaan ang iba? Kasabay nito, sa parking lot, ang ilang iba pang estudyante ay nasa panganib din dahil sa sobrang taba ni Kim Deok-joong. Hindi sinasadya siyang nabagsakan ang babaeng kaibigan sa tabi niya. Ang resulta ay dalawang halimaw na may tentacle ang lumabas mula sa ilalim ng sasakyan na direktang iginapos ang mga paa ng babaeng kaibigan. Nakita ito ng ibang estudyante at mabilis na hinila ang kanilang kaibigan, ngunit napakalaki ng lakas ng halimaw na may tentacle. Hindi ito mahila pabalik kahit pagsamahin ang 4 bawas 5 tao. Sa kabutihang palad, dumating si Kim Won-bin sa tamang oras. Bilisan mo, doon tayo. Kasabay nito, si Seo Jae-yoon ang huling nakababa sa shopping center. Mabilis niyang isinara ang pinto at ginamit ang mga damit at mop para harangan ito. Sa ganitong paraan lamang niya napigilan ang halimaw na may tentacle. Ngunit ang mga estudyante na nasa labas ay hindi ganoon swerte. Sa pagtakbo ni Hana ay hindi sinasadya siyang nahuli ng halimaw. Sa kritikal na sandaling iyon, buti na lang at dumating ang isang babaeng opisyal sa tamang oras para tumulong. Nakita niyang takot na takot si Hana kaya't nalilito na ang kanyang mga kamay at paa. Mabilis siyang pinakalma ng babaeng opisyal, ngunit biglang nahulog ang isang halimaw mula sa langit. Hindi nakakilos ng mabilis ang babaeng guro at agad siyang naging ginto sa lugar. Sa wakas ay natauhan si Hana nang makita ito habang nakahiga sa lupa. Nagmadali siyang tumayo at tumakbo. Hindi siya lumingon at pumasok sa isang maliit na kotse at inilok ng mahigpit ang pinto.
Dalawang iba pang estudyante ang galit na kumakatok sa pinto ng kotse. Ngunit si Hana ay nakahawak sa kanyang ulo at hindi man lang pinansin. Nang makita nilang malapit ng sumugod ang halimaw na may tentacle, nagmamadali silang tumakas. Nilampasan ng halimaw na may tentacle si Hana at bumaling para habulin ang dalawang tumatakas. Sa gitna ng pagkabigla at walang takasan, mabilis na nagtago ang dalawa sa pampublikong phone booth sa gilid ng kalsada. Ngunit sa sobrang kaba nila ay aksidente nilang napindot ang alarm button, agad na umingay ng malakas ang alarm. Mabilis itong nakahikayat ng mas maraming tentacle monsters. Napilitan na lamang silang magtago sa loob ng nanginginig, ngunit hindi sila balak palampasin ng mga tentacle monsters. Nabasag ang salamin, at gusto pa nga itong gamiting punto ng paglusob. Ang galing ni Lee Chun-ho sa paggamit ng baril ay kakaiba. Sa maikling sandali ay nalutas niya ang lahat ng tentacle monsters. Ang dalawang estudyanteng babae ay parang nakakita ng tagapagligtas. Hindi na rin sila umiyak o sumigaw. Iniabot ni Lee Chun-ho ang kanyang kamay upang paalisin sila. Walang kaalam-alam na may lumitaw pang isang tentacle monster. Mabuti na lamang at may isang estudyante ang mabilis na kumilos para patayin ito. Habang nasa panganib ang kanilang mga kaklase, ang dalawang salarin ay patuloy pa rin kumakain ng masarap. Nang marinig nila ang tunog ng baril malapit ay saka lang nila napansin ang kakaiba. Mabilis silang nagbalot ng merienda at gustong umalis, ngunit nakita nila ang isang naligaw na tentacle monster sa pinto. Dahil sa una ay humiwalay sila sa grupo, kaya wala silang kamalay-malay sa panganib. At gusto pa nga nilang tuksuhin ito ng kaunti. Ang isa ay maihawak na baril at tinutukso ito at pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang ganitong laro. Sa huli ay inilabas pa niya ang kanyang daliri. Nangati, masyadong nangati, 3 beses nangati. Kaagad din kumilos ang tentacle monster na patuloy na tinutukso. Buti na lamang at mabilis na nakatugon ang dalawa at naharang ito gamit ang baril. Sa pagkakataong ito ay agad silang nawalan ng ideya na magbiro pa. Ang dalawa ay gumamit ng mga estante sa supermarket upang harapin ang tentacle monster. Talagang hindi natatakot ang bingi sa putok ng baril. Ngunit kailangan kong sabihin, ang kanilang pagganap ay mas mahusay kaysa sa mga kaklase sa labas. Kahit papaano ay marunong lumaban sa huli. Sa gitna ng panganib, direkta nilang isinaksak ang tentacle monster sa refrigerator. Ang resulta ay hindi inaasahang ang buhay na tentacle monster ay natakot sa lamig, agad itong lumambot at nawalan ng lakas. Nang makita ito ng dalawa ay hindi na sila nagtagal pa at nagmadali na silang sumama sa pangunahing grupo. Ngunit ang mga estudyante sa parking lot ay hindi ganoon kaswerte. May ilang gustong tumakbo papunta sa sasakyan, hindi inaasahang inatake ng tentacle monster ang isang kaklase. Ang iba naman ay naghanda para sa isang madugong labanan. Sa sandaling sumugod ang tentacle monster, agad nila itong ikinulong sa isang timba, at nagdala pa ng isang malaking sako ng buhangin upang ipatong. Nang makita ng babaeng estudyante na halos hilahin na ng halimaw ang lalaking estudyante ay mabilis niya itong hinila pabalik at agad na isinara ang pinto ng sasakyan. Masakit na binawi ng tentacle monster ang kanyang mga galamay, gustong umalis ng lahat ng magkasama. Ngunit sa sandaling bitawan nila ay bubulusok ang tentacle monster mula sa lupa. Nang makita ang kritikal na sitwasyon, mabilis na itinapon ng lalaking estudyante ang baril sa iba. Ngunit nag-alinlangan sila. Sa huli, ang susunod na estudyante ay binalot ng halimaw. Nakita ito ng dalawang estudyanteng lalaki at nag-alinlangan silang kumilos. Tanging si Bora lang na hindi nakasuot ng protective pants ang kalmadong nagtaas ng baril. Ngayon, mukhang ang dalawang pinakamahusay na estudyante sa klase ay ang dalawang babaeng ito, si Bora at si Nasa. Pagkatapos malutas ang panganib, ang mga estudyante ay sa wakas ay matagumpay na nagkaisa. Sa biglaang laban na ito ay may kabuuang dalawang estudyante ang pumanaw ng hindi inaasahan. Bukod pa rito ay ang guro ng klase na nagbuwis ng buhay upang protektahan sila, at ang mga guro ng militar na nagbuwis ng buhay sa labanan, masasabing napakalaki ng mga kaswalti. Unti-unting kumalma ang lahat mula sa kanilang paunang pagkabigla. Nakalubog lahat sa matinding kalungkutan, ngayon na nailantad na rin sila sa katotohanan. Ipinamahagi na rin ni Lee Chun-ho ang mga armas sa lahat. Kasabay nito ay ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa paglusob ng mga tentacle monsters sa sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang sumailalim sa pagsasanay. Habang nagsasalita si Lee Chun-ho, may narinig muli siyang ingay malapit. Mabilis na sininyasan ni Lee Chun-ho ang lahat na tumahimik, pagkatapos ay dahan-dahan niyang inakay ang lahat papunta sa kanto. Inutusan niya ang lahat na maghanda sa pagpapaputok. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang helmet at inihagis ito sa lupa sa kanto. Naghihintay sila sa paglabas ng mga tentacle monsters upang patayin ang mga ito. Lahat ay seryosong naghihintay. Sa sandaling ito ay lumitaw ang isang anino. Hindi inaasahang ang dalawang nagdulot ng gulo dahil sa pagnanakaw ng merienda. Itigil ang pag-atake. Hoy, Lee Chun-ho, si Lee Chun-ho ang kumilos, buti na lang at hindi masyadong magaling ang kanyang kakayahan. Sa huli ay hindi niya tinamaan ang kaklase. Nakita ito ng lahat at sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. At si Lee Chun-ho ay nahilo rin sa eksenang ito. Ang kanyang akademikong pagganap ay laging nasa huli ng klase. Mula nang magsimula ang pagsasanay ay palagi siyang pasanin. Ngunit sa kabutihang palad ay walang trahedya ang nangyari sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal ay bumalik ang grupo sa paaralan, bawat isa ay puno ng sugat. Ang eksenang ito ay labis na nagpaisip sa ibang mga estudyante. Dagsa silang pumunta sa pintuan ng klase upang magtanong tungkol sa sitwasyon.
Kinalaunan, pilit silang pinaalis ng mga military instructors, at ang mga nasa loob ng klase ay nagkatinginan at walang masabi. Ang lahat na nangyari ngayon ay tila isang panaginip, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakabangon. Sa sandaling ito ay tumayo ang isang estudyante, inihagis niya ang kagamitan sa isang tabi, at sinabing kailangan niyang umalis dito at umuwi. Ang iba pang mga estudyante ay nagunahan ding sumunod, sinabi nila na kahit na kailangan nilang iwanan ang pagsusulit sa kolehiyo, ay ayaw na nilang manatili sa paaralan. Sa sandaling ito ay tumakbo si Lee Chun-ho, umupo, sino ang may pakialam sa iyo, umupo ka. Nahihiya ang lahat sa katayuan ni Lee Chun-ho, kaya pilit nilang pinigilan ang kanilang emosyon at umupo. Sinabi ni Lee Chun-ho na ngayon ang lugar na ito ang pinakaligtas. Ang paggawa ng mag-isa ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Tanging kapag tinanggap nila ang pagsasanay at naging malakas sila, ay saka lamang nila mapoprotektahan ang kanilang sarili. Sa oras na iyon, kung sila ay aalis o mananatili ay hindi na niya papakialaman. Pagkatapos magsalita ay agad na ibinigay ni Lee Chun-ho ang gawain sa pagsasanay sa gabi. Pagkatapos ay umalis siyang mag-isa, ngunit ang mga estudyante ay hindi niya pinansin. Pagkatapos ng isang pagpupulong ay nagsimula silang bumoto. Sinabi nila na kung aalis sila ay aalis silang magkasama. Sa ganoong paraan ay mas ligtas kaysa sa paggawa ng mag-isa. Sa huli, lahat ay nagtaas ng kamay bilang pagsang-ayon. Tanging si Ong Su lang ang hindi nagtaas ng kamay. Hanggang ngayon ay nangangarap pa rin siya tungkol sa pagkuha ng karagdagang punto sa pagsusulit sa kolehiyo upang makapasok sa universidad. Ngayon ay katapusan na ng mundo. Kung patuloy bang mabubuhay ang sangkatauhan ay isang malaking katanungan pa rin. Hindi ko na alam kung ano ang iniisip niya. Nang makita ito ni Kwon Il-ha ay nilapitan niya at binigyan siya ng suntok. Sa huli, lahat ng estudyante sa klase ay lumagda sa isang permit. Pagkatapos nito, ibinigay ng class president kay Lee Chun-ho. Ngunit ang impormasyong sinabi ni Lee Chun-ho ay muling nagdulot sa kanila ng pagkabigla. Dahil hindi pa nagtatagal ay naglabas ang South Korea ng emergency evacuation information. Ngayon ay nasa daan na ang kanilang mga pamilya patungo sa lugar ng pagtataguan. Mukhang hindi na sila makakapiling ng kanilang mga pamilya. Kung ganoon, iminungkahi ng class president na dalhin din sila sa lugar ng pagtataguan. Ngunit bago iyon, pumirma na silang lahat sa kasunduan. Katumbas na sila ng mga aktibong miyembro ng militar. Sa sitwasyon ng digmaan, ang pagtalikod ay agad na parurusahan. Sa pagkakataong ito ay wala nang magawa ang lahat ng estudyante. Naririnig lamang sa klase ang ingay ng sipan. Nang gabing iyon ay napilitan ang mga estudyante na magsagawa ng high-intensity night training. Nagbago rin ang dating saloobin ni Lee Chun-ho upang magkaroon sila ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Ang buong proseso ay lubhang mahigpit. Maraming estudyanteng babae ang umiyak dahil sa pagod. Nang gabing iyon nang bumalik sa dormitoryo, nagtipon-tipon ang lahat upang lihim na magplano ng pagtakas. Hindi sila gaanong naniniwala na ang kanilang mga pamilya ay pumunta sa lugar ng pagtataguan. Kaya binalak nilang magpadala ng ilang tao sa labas upang alamin ang sitwasyon. Ang class vice president na si Onyu ay kasama ang grupo ni Deok-joong na nagboluntaryo. Habang natutulog ang military instructor sa hallway, lihim nilang tinanggal ang rehas ng bintana ng banyo. Pagkatapos ay nagsimula silang tumakas. Isang grupo ng mga tao ang patagong patuloy na gumalaw. Umaasa sa mga takip at mga taguan. Ngunit si Kim Deok-joong ay clumsy. Kaya't nakuha niya ang atensyon ng nagpapatrolyang military teacher. Upang matiyak na maayos ang pagkilos ng lahat. Napilitang itulak siya palabas ni Jang Soo-cheol. Kim Deok-joong. Sir, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Ano ang kinakain mo? Wala akong kinakain. Anong nangyari? Anong nangyari? Halika't hulihin mo ako. Ikaw na bata ka. Nakita ng tatlong iba pa ang nangyari at nagmamadaling lumabas upang magpatuloy sa pagtakas. Bilang resulta, ang susunod na linya ay hinarangan ni Kim Won-bin. Mahigpit niyang sinabi sa kanila, sa pagkakataong ito, ipagpalagay mo na hindi mo nakita. Ngunit sa sandaling mangyari ito sa pangalawang pagkakataon, ang resulta ay ituturing na pagpapatupad ng isang deserter. Nang marinig ito ng lahat ay hindi na sila nangahas na sumagot. Ngunit ng gabing iyon ay lalo silang nagalit habang iniisip nila ito. Maliwanag na mga estudyante lamang sila, bakit kailangan nilang tiisin ang ganoon karami? Wala na ba ang lahat ng matatanda sa South Korea? Kailangan bang umasa sa mga batang ito upang humawak ng baril at pumunta sa labanan? Kaya't nag-usap-usap sila ng matagal. At nakaisip muli ng isang maling ideya. Kinabukasan sa almusal, nahati sa pares-peres ang mga kaklase. Tumakbo silang lahat sa ibang mga klase upang magbigay ng balita. Ikinuwento nila ang lahat ng kanilang naranasan noon. At sinabi rin na gusto silang gawing kanyon ng militar. Isang bato ang itinapon na nagdulot ng libong alon. Nang kumalat ang balita ng kakaiba, mabilis na nahulog ang buong paaralan sa matinding takot. Nagtakbuhan ang mga estudyante palabas ng paaralan. Hindi sila mapigilan ng mga military instructors. Sa huli, napilitan ang military officer na magbigay ng babala. Binalaan din niya sila na sa sandaling tumakas sila ay huwag na silang umasa na makakuha ng pagsusulit sa kolehiyo. Ngunit ang hapon na ito ay walang silbi. Tamang-tama nang tuluyan nang nawawala ng kontrol ang sitwasyon. Biglang bumagsak ang isang bola ng karne mula sa langit. Agad na kumalma sila sa tanawin na ito.
Nang makita ito ni Lee Chun-ho ay mabilis siyang humawak ng baril. Inutusan niya ang lahat na maghanda sa pagpapaputok. Agad na ayaw nang tumakbo ang mga estudyante. Nagsiksikan sila sa likod ng mga military instructors. Nang makita na malapit nang magising ang bola ng karne, agad na lumingon si Lee Chun-ho at sumigaw na bumalik sila sa gusali ng klase. Bilang resulta, agad na sumugod ang napakaraming tentacle monsters. Bagamat sinubukan ng mga military instructors na lumaban, ngunit wala silang magawa dahil sa sobrang dami ng tentacle monsters. Mabilis nilang sinira ang kanilang depensa. Nagulantang ang mga estudyante at nagtakbuhan. Bilang resulta, ang pangalawang bola ng karne ay bumagsak sa gitna ng stadium. Pagkatapos nito ay mas marami pang bola ng karne ang bumagsak. Mabilis na naging hapagkainan ng mga tentacle monsters ang buong stadium. Ang mga estudyante ay naging masarap na pagkain para sa kanila upang magpakasawa. Ngunit sa sandali ng buhay at kamatayan na ito, ang opisyal na ito ay mag-isang nagmaneho ng sasakyan na gustong tumakas. Ang resulta ay bumaligtad ang sasakyan. Pagkatapos ay sumugod ang ilang tentacle monsters at pinaghati-hation siya. Ang stadium ay tuluyang naging impyerno sa lupa. Ang mga sigaw at ungol ay patuloy na umalinggaw-ngaw. Noon, iniisip pa nila na gusto nilang umuwi. Ngayon ay baka nakalimutan na nila iyon. Sa pagkakataong ito, nasa panganib din sina Iso at Sucheon. Sa sandaling ng panganib, kinuha ni Iso ang isang kahon ng bala sa tabi niya at nagsimulang hampasin ng malakas. Hindi nakakagulat na dati ay madalas siyang magkamali. Lumalabas na isa pala siyang baliw na mandirigma. Kung ikukumpara sa pagkaaligaga ng ibang mga kaklase, ang reyna ng kagandahan na si Lina Ra ay mukhang mas mapagkakatiwalaan. Pinulot niya ang baril ng isang namatay na military instructor. Sunod-sunod niyang nilutas ang ilang mga halimaw. Ang mga estudyante sa ilalim ng proteksyon ng mga military instructor ay sabay-sabay na tumakas. Matapos magdusa ng matinding pagkalugi, sa wakas ay tumakbo silang lahat sa pintuan ng gusali ng paaralan. Sa sandaling ito, may isa pang bola ng karne ang nahulog mula sa langit. Agad na nahilo ang lahat. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang katinuan, mabilis nilang isinara ang malaking pinto at hinarangan ito ng mga mesa at upuan. Ngunit parami ng parami ang mga halimaw na nagtitipon. Marahil ay malapit na silang sumugod. Hindi nagtagal ay dumating sina Lee Chun-ho at Kim Won-bin. Nagmadali silang dinala ang isang grupo ng mga tao pabalik sa dormitoryo upang magsuot ng gamit. Natanggap ng lahat ang kanilang mga baril at nilagyan ng bala. Pagkatapos ay mabilis silang nagsimulang lumikas. Ngayon ay tahimik na ang buong paaralan. Puno ng halimaw ang lahat ng dako. Tanging kalat-kalat na putok ng baril mula sa malayo ang patuloy na lumalaban ng matindi. Pinangunahan ni Lee Chun-ho at Kim Won-bin si Lina Ra at ang ilang iba pa upang magbukas ng daan. Matapos makumpirma ang kaligtasan, ang iba pang mga estudyante ay nagtakbuhan din upang sumakay sa sasakyan. Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang isang armadong helicopter. Ang tanawin na ito ang naging dahilan. Ayoko nang umalis, gusto kong hanapin ang aking ina. Bilisan mo, sumakay ka. Nang makita na matagal siyang ayaw sumakay sa sasakyan, naiinip ang lahat ng mga kaklase. Napilitan si Kim Won-bin na utusan ang class vice president at ang iba pa napilitin siyang isakay sa sasakyan. Sa sandaling ito ay may lumitaw pang ilang tentacle monster sa tagiliran. Gustong magpaputok ni Iso, ngunit sa pagkaaligaga ay nakalimutan niyang tanggalin ang safety catch. Sa kabutihang palad ay mabilis na nakatugon si Lina Ra sa tabi niya. Mabilis na hinila ng ilang tao ang natatakot na estudyanteng babae na nanginginig sa takot papasok sa sasakyan. Ngunit aksidente silang nadapa. Sa kritikal na sandali ay hindi na siya pinansin ng lahat. Umandar na ang kotse. Ang estudyanteng babae na kanina lang ay naghahanap sa kanyang ina ay biglang nagkaroon ng kagustuhang mabuhay. Ngunit hindi nabibigyan ng pangalawang pagkakataon ng langit ang mga taong nagsasayang ng pagkakataon. Pagkatapos nito ay agad siyang naging ginto dahil sa halimaw. Ang mga kaklase ay walang magawa kundi panoorin siyang maging yelo dahil sa halimaw. Sa puntong ito, tuluyang nang nasakop ang paaralan. Ang mga estudyante ay isa-isang sumakay sa dalawang evacuation truck. Kasabay nito, ang mundo sa labas ng paaralan ay naging isang buhay na impyerno. Walang tigil ang pagbagsak ng mga bola ng karne mula sa langit. Tuluyang ding bumagsak ang buong syudad. Ilang oras pagkaraan, sa wakas ay nakaalis din ang mga truck sa syudad. Kitang-kita ng mga mata. Mas kakaunti na ang mga bola ng karne sa labas ng syudad. Tila, ang mga halimaw na ito ay pumipili ng sinasakop. Pansamantalang nakaligtas ang mga estudyante sa panganib. Ngunit walang sinuman ang umimik. Naging nakakatakot ang katahimikan, ngunit hindi nila napansin na isang tentacle monster ang lihim na gumapang sa bubong ng truck. Biglang bumaligtad ang truck pagkalabas pa lamang nito sa tunel. Nagulantang ang mga estudyante. Sa huli, bagamat napatay ang tentacle monster, ngunit ubos na ang lahat ng bala. Bukod pa rito, nasugatan na si Seon noon. Sa pagkakataong ito, dahil sa pagbaligtad ng sasakyan ay lalong lumala ang sugat. Sa sandaling hindi alam ng lahat ang gagawin, biglang sumigaw si Bora. Dali-daling lumapit ang mga kaklase na nag-aalala upang tingnan. Lumabas na bahagya lang pala siyang nasugatan. Hindi ka ba natatakot na makahikayat ng mga halimaw sa paggawa ng ganyan? Mula ngayon ay tawagin mo siyang batang kapitnanay. Dahil sa biglaang pag-atake ng tentacle monster,
Agad na namatay sa lugar ang dalawang military instructor na nagmamaneho. Nagsimulang suriin ng lahat ang kanilang mga armas at bala. Natuklasan nilang halos ubos na ang lahat ng bala. Simpleng binandahan si Cha Soyon ngunit nilalagnat siya ng mataas. Ngayon ay wala silang bala at wala ring pagkain. Nasira ang sasakyan at may nasugatan pa. Imposibleng makarating sa meeting point na 20 kilometro ang layo sa oras. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasya ang ilang estudyanteng lalaki na hindi sila maaaring umupo at maghintay ng kamatayan. Kailangan muna nilang pumunta sa kalapit na nayon upang maghanap ng pagkain at gamot. Sa ganoong paraan ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay si Cha Soyon. Upang hindi madamay ang lahat, kusang loob na tumayo si Cha Soyon at sumama. Ngunit si Bora, na may kaunting galos lamang, ay nanatili sa lupa at hindi gumagalaw. Sinabi niya na sobrang sakit niya at hindi talaga makalakad, ngunit kailangan ding malaman kung kailan magpapalambing. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkadismaya sa maraming estudyante. Ngunit hindi kailanman nawawala ang mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang magpakilig sa sarili. Isang estudyanteng lalaki ang direktang binuhat siya at umalis. Nang makita ito ng lahat ay nagunahan din silang kumilos. Sa sandaling ito, tila biglang may naisip si Suchiul. Bumalik siya at pumulot ng isang bato at sabay na gumuhit ng isang palaso sa truck. Upang sa kalaunan ay matuklasan ito ni Lee Chun-ho at makapagpadala ng tulong. Kasabay nito, sa kabilang banda ay nagmaneho na si Lee Chun-ho ng sasakyan at dinala ang mga estudyante sa base. Ngunit pagdating pa lang niya ay nalaman na niya. Ang sasakyang numero 1, bagamat nauna nang umalis, ay hindi pa rin nakakarating. Napakasama rin ang sitwasyon sa base. Maraming tao ang hindi nakaligtas sa daan patungo sa evacuation. Puno ng bangkay ng estudyante at sundalo ang lahat ng dako. Patuloy na naghihintay ang lahat sa tolda para makabalik ang iba pang estudyante. Ngunit lumipas na ang ilang oras ay hindi pa rin sila nakakabalik. Napansin din ni Lee Chun-ho na may kakaiba. Sinabihan niya silang pansamantalang sumunod sa utos ni Kim Won-bin. Pagkatapos ay nilapitan niya ang commander ng base upang humiling na makalabas at hanapin ang mga bata. Ngunit sinabi ng commander na maraming estudyante ang hindi nakatakas. Hindi na kailangan pang isa panganib ang buhay para sa ilan na iyon. Maraming beses na humiling si Lee Chun-ho, ngunit patuloy pa ring tinanggihan ng commander. Sa huli, napilitan siyang lapitan si Kim Won-bin para humingi ng tulong. Dahil mas malapit siya sa mga tao sa base. Nang marinig iyon, lumapit si Kim Won-bin para makipagkaibigan. Ngunit palihim niyang kinuha ang susi ng truck. Ngunit habang nag-uusap ang dalawang tao, palaging nagtatago si Kim Deok-joong sa tabi at palihim na nanonood. Sa huli, isinaysay niya ang sitwasyon sa kanyang mga kaklase. Inakala ng lahat na hinahanap ni Lee Chun-ho ang ibang mga kaklase. Kaya nagpa siya silang aktibong tumulong. Sumang-ayon din si Seo Jae-yoon. Si Ko Kyung-so lang ang tumutol. At sinabi pa niya na ang paggawa nito ay paglabag sa disiplina ng militar. Siguradong babawasan sila ng puntos. Bukod pa rito, maaaring makaapekto pa ito sa pagsusulit sa kolehiyo. Nang marinig iyon, gusto lang ni Kwon In-ha na bugbugin siya. Kung ayaw mong pumunta, huwag kang pumunta. Kung tutuusin, kalayaan mo kung ano ang gagawin mo o kung ano ang iisipin mo. Ngunit ang pagpigil sa iba na iligtas ang tao ay isa ng purong moral na pagbagsak. Nang makita iyon, ayaw nang magsalita pa ng lahat. Iniwan nila si Ko Kyung-so mag-isa at umalis. Hanggang sa kalagitnaan ng daan, narinig ni Lee Chun-ho ang sigaw ng sakit. Dali-dali siyang huminto upang suriin ang sitwasyon. Ang resulta ay natuklasan niyang sumunod din sila. Anong nangyari sa inyo? Hindi ba gusto ni Kim Deok-joong na hanapin ang ibang mga kaklase? Hahanapin ko sila. Bumalik na kayo. Alam niyo ba kung ano ang magiging kahihinatnan kung matuklasan kayo? Malamang na mababawasan tayo ng puntos, tama ba? Ngunit paano naman ang pinuno ng koponan? Kim Deok-joong, sa sitwasyong ito, ano ang karaniwang magiging wakas? Malamang na mahahatulan ng pagtataksil. Umalis na tayo, imposible nang bumalik ngayon. Kasabay nito, natuklasan din ng naligaw na koponan ang isang auto repair shop sa gilid ng kalsada. Ibinaba muna nila si Cha Soyon para magpahinga. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sila upang maghanap ng pagkain at gamot. Dahil auto repair shop ito, karamihan sa mga gamit dito ay mga kagamitan at iba't ibang bagay. Bukod pa rito, natuklasan din nila ang kaunting likidong nitrogen. Malinaw na magagamit ito upang harapin ang mga halimaw na may tentacle na natatakot sa lamig. Ngunit hindi nila gaanong pinahalagahan ito. Natuklasan ng babaeng nakasalamin sa kabilang panig ang isang pakete ng noodles. Sa oras na ito, may isang kaklase na lumapit at nagtanong kung ano ang natagpuan niya. Ngunit ang babaeng nakasalamin ay napakasarili na sinabing wala siyang natagpuan. Sa huli, hindi rin nakahanap ng anumang makakain ang lahat. Naglumpungan ang lahat na may malungkot na mukha. Sa oras na ito, nagdahilan ang babaeng nakasalamin na gusto niyang lumabas para umihi. Naghanap siya ng walang tao at palihim na kinuha ang noodles. Tama, kahit hatiin pa, hindi mabubusog ang lahat. Mas mabuti pang isang tao na lang ang bumusog. Magsisimula na akong kumain dito. Ang mga lalaki ay naghanap ng isang tarpaulin at 2 stick. Plano nilang gumawa ng simpleng stretcher. Habang hindi pa sila namamatay sa gutom. Binuhat nila si Cha Soyon na sugatan at naglakad pabalik sa base. Hindi nagtagal, tuluyang nabusog ang babaeng nakasalamin. Hindi rin niya kinaya ang sitwasyon.
Sumigaw siya ng malakas at tumakbo pabalik. Dali-daling sinimulan ng mga kaklase ang pagbibigay ng suporta. Sa huli, nailigtas din nila siya sa loob ng bahay. Dali-daling naghanap ang lahat ng bagay para harangan ang malaking pinto. Nakaluwag sila ng kaunti. Ngunit nang makita ng halimaw na hindi ito makapasok, nakita nito ang tsimenya at doon na lamang umakyat sa loob ng bahay. Nang makita iyon, dali-daling naghati ang lahat sa dalawang grupo at nagtago sa loob ng bahay. Pagkatapos ay ginamit nila ang mga gamit upang harangan ang lahat ng pinto at bintana. Sa wakas, hindi na nakapasok ang halimaw na may tentacle. Ikaw, Hong Junhee, kumain ka ba ng noodles? Hindi pa nga ako nakakakain buong araw. Nabaliw ka na ba? Ngayon, ikaw lang ba ang nagugutom? Hoy, nagtago ka para kumain mag-isa. Ikaw ang nagdala ng halimaw na iyon dito, tama ba? Patawad. Nang makita iyon, galit na galit ang lahat. Ngunit wala na silang oras para magtalo tungkol dito. Ang mahalaga ay kung paano makatakas at makahanap ng mas malaking grupo. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, natuklasan nilang umaasa ang halimaw na may tentacle sa tunog para humabol. Sa tuwing sumisigaw ng malakas ang mga babae, palagi itong umaakit ng maraming halimaw. Kaya, sa pamamagitan lamang ng pag-install ng isang pinagmumulan ang tunog na umaakit sa atensyon ng halimaw na may tentacle, maaari nilang samantalahin ang pagkakataon na makatakas. Sa kabilang banda, lumalala ang sakit ni No Ye-seol. Naramdaman ni Kim Chae-yeol na kailangan niyang sumakay agad at tumakas. Kaya, habang nasa loob ng bahay ang halimaw na may tentacle, palihim siyang umakyat sa bintana at tumakbo palabas. Pagkatapos ay maingat muna siyang sumilip sa butas sa dingding patungo sa loob ng bahay. Natuklasan niyang nakatambay pa rin ang halimaw na may tentacle sa lugar. Pinasukan ulit ni Kim Chae-yeol ang panganib na tumakbo sa katabing silid ng mga kasangkapan. Ngunit sa oras na ito, nawala na rin ng pasensya ang halimaw at lumabas. Mabilis nilang narinig ang ingay mula sa silid ng mga kasangkapan. Nakita ni Kim Chae-yeol ang isang sipit. Nagkataon, tumingin siya sa salamin sa likuran. Natigilan agad siya. Hindi na siya nag-isip at kumuha ng plastik na kahon at inihagis. Pagkatapos ay isinara niya ng malakas ang bakal na pinto. Tumakbo siya pabalik nang hindi lumilingon. Nang makita iyon ng mga kaklase sa loob ng bahay, dali-dali nilang binuksan ang pinto. Sa huli, nailigtas din siya sa loob ng napakaliit na pagkakataon. Nang makita iyon, galit na galit ang halimaw na may tentacle. Sa pagkakataong ito, nagpa siya itong manatili sa loob ng bahay at hindi na aalis. Ngunit ito ay saktong-sakto sa kanilang bitat, dahil may GE sa loob ng bahay. Nagbukas sila ng isang pelikula para maakit ang atensyon ng halimaw na may tentacle. Pagkatapos ay isa-isa silang nagtago sa bintana para tumakas. Nag-iwan lang sila ng isang kaklase na nagbabantay. Mabilis na tumakbo ang iba sa silid ng mga kasangkapan para paandarin ang sasakyan. Ngunit dahil hindi nila mahanap ang susi ay nawalan sila ng maraming oras. Hindi inaasahan, sa oras na ito ay nasira ang GE. Ang halimaw na may tentacle ay pumasok muli sa tsimenya. Dali-daling sumigaw ang kaklase na nagbabantay para magbabala. Dali-dali siyang pumulot ng walis sa lupa at sinundot ito. Nang makita iyon ng iba, dali-dali silang tumakbo. Ngunit napakalakas ng halimaw. Sa huli, nakalabas pa rin ito. Pilit na nilabanan ito ng dalawang tao. Sa huli, sa kabutihang palad ay naitapon nila ito palabas. Tinulungan ng lahat ang dalawang tao na makapasok sa bahay. Pagkatapos ay isinara nila ang malaking pinto upang harangan ang halimaw na may tentacle sa labas. Sa wakas, natagpuan din ng babaeng nakasalamin ang susi. Binuksan ni Kim Chae-yeol ang pinto ng sasakyan at plinano itong paandarin para tumakas. Ngunit nang tumingin siya sa upuan ng driver, natigilan siya dahil manual transmission pala ito. Ano ang silbi ng pag-aaral ng automatic transmission? Hindi mo naman kayang magmaneho ng iba pang sasakyan maliban sa kotse. Sa kasamaang palad, lumitaw din ang halimaw na may tentacle sa oras na ito. Nang makita nitong papasok na ito, sinabi ng isang babaeng estudyante na marunong siyang magmaneho ng automatic transmission. Ngunit inakala ni Kim Chae-yeol na hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng driver. Nagtalo ang dalawa. Lumipad ang susi sa puwang sa likod ng makina. Hindi ito maabot ng kamay, nahinto ang lahat sa gulat. Si Kim Chae-yeol ay dati nang nagdulot ng kapahamakan sa lahat dahil sa kanyang pagiging patago sa pagkain. Ngayon ay muli siyang nagdulot ng gulo. Talagang perwisyo siya. Nang makita iyon ni No Ye-seol, hindi niya mapigilan ang pagkasisi. Sinabi niya na siya ang dahilan ng kapahamakan ng lahat. Malapit nang pumasok ang halimaw na may tentacle. Nang makita iyon ni No Ye-seol, nakaisip siya ng paraan para makatakas. Iiwan nila ang isang tao para maakit ang halimaw na may tentacle. Ang iba naman ay maaaring samantalahin ang pagkakataon para tumakas. Sa huli, nagbunutan ang lahat. Kung sino ang makakakuha ng pinakamaikling papel, siya ang maiiwan. Malinaw na nabunot ni Kim Chae-yeol ang maikli, ngunit natakot siya at hindi naglakas loob na ilabas ang papel. Kim Chae-yeol, sa tingin ko ikaw yan. Aalis na ako. Si Jang Soo-cheol, sa oras ng panganib, lalo pang lumilitaw ang tunay na pagkatao ng isang tao. Sa klaseng ito, tanging si Class Vice President Jang Soo-cheol lang ang tunay na lalaki. Dinampot ni Jang Soo-cheol ang lata ng langis at stick sa lupa. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba na buksan ang malaking pinto. Nang makita niyang lalabas na si Jang Soo-cheol, tiningnan ni Kim Chae-yeol ang maikling papel sa kanyang kamay.
Ngunit hindi siya makapagsalita. Pagkatapos lumabas ni Jiang Suchiol, mabilis na isinara ng lahat ang pinto. Pagkatapos, sinimula ni Jiang Suchiol na katukin ang lata ng langis para maakit ang atensyon ng halimaw na may tentacle. Pagkatapos ay dinala niya sila sa katabing silid. Sa oras na ito, sa wakas ay nakuha ni Hong Junhee ang susi. Dali-daling sumakay ang lahat sa sasakyan at nagsimulang lumikas. Sa wakas, matagumpay na nakatakas ang buong grupo. Naiwan si Jiang Suchiol na nag-iisa sa bubong ng bahay. Kasabay nito, dumarating na si Lee Chan-ho kasama ang malaking hukbo para tumulong. Sa lahat ng dako sa daan ay puro kaguluhan. Lalo itong nagpalala ng kanilang pag-aalala. Hindi nagtagal, natagpuan din ng lahat ang nakabaliktad na truck. At nakita rin nila ang mga marka doon. Hindi inaasahan, sa oras na ito ay lumitaw din ang maraming halimaw na may tentacle. Agad na inutusan ni Lee Chan-ho na maghanda para sa pagpapaputok. Lahat ay naghintay ng seryoso. Sa sandaling nag-utos siya, agad na bumuhos ang makapal na bala. Mas malakas ang lakas ng labanan ng grupong ito kaysa sa isa pa. Bukod pa rito, maganda ang kanilang psikolohikal na katatagan. Sa harap ng panganib, hindi sila sumusuko. Mabilis nilang winasak ang lahat ng halimaw. Kasabay nito, si Class Vice President Jiang Suchiol, upang maiwasan na habulin ng halimaw na may tentacle, ay nagtago sa imbakan sa likod ng repair shop. Nagkataon, nakalikha siya ng ingay. Mabilis na sumunod ang halimaw na may tentacle sa tunog. Nang makita iyon ni Jiang Suchiol, dali-dali siyang tumakas. Ngunit mabilis siyang napunta sa isang patay na dulo. Gayunpaman, sa sandali ng panganib, lumitaw si Kim Chae-yol na may likidong nitrogen. Lumabas na hindi pala tumakas si Kim Chae-yol. Mayroon ding kaunting katapatan ang batang ito. Hindi na sayang ang pagiging mapanganib ni Jiang Suchiol para sa kanya ng isang beses. Hoy, baliw, wag mong isipin na sasamahan kita. Habang nag-uusap, bumalik ang dalawa. Biglang lumitaw si Lee Chan-ho. Lumabas na may iba pang halimaw na may tentacle dito. Sa huli, tuluyan itong winasak ni Lee Nara. Sa wakas ay nalutas na rin ang panganib. Matagumpay na nagkita-kita ang lahat ng estudyante. Matapos ang insidenteng ito, naging mas malapit ang kanilang relasyon. Pauwi, naglalakad sila at nagtatawanan. Si Kwok Yung-so lang ang labis na nahihiya. Nang makita iyon ng lahat, pinagtawanan nila siya. Matapos ang insidenteng ito, mahigpit na pinagalitan si Lee Chan-ho ng commander ng base. Handa siyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Ngunit pinatawad siya ng commander dahil sa pagdadala niya sa lahat ng bata ng ligtas. Kaya palalampasin na lang natin ito sa pagkakataong ito, ngunit huwag na itong maulit pa. Kinabukasan, lahat ng estudyante ay nakasuot ng bagong uniforme ng militar. Ito ay opisyal na pagpasok sa serbisyo militar. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ang lahat ng mga pangunahing kasanayan. Halimbawa, ang paghuhukay ng trenches at pagtatayo ng mga tolda. Ipinatawag ng commander ng base ang lahat ng mga kapitan para sa isang pulong. Sinabi nilang pinag-aaralan ng United Nations ang pagbuo ng mga malalaking kalibreng super cold na sandata. Ngunit ang tagal ng pananaliksik ay nananatiling misteryo. Ang mga malalaking kapangyarihan tulad ng China ay maaaring makapagtiis. Ngunit ang South Korea ay maaaring malipol bago maging matagumpay ang pananaliksik. Sa kasalukuyan, mahigit sa kalahati ng militar ng South Korea ang nawala. Lahat ng lungsod ay inuokupa ng mga halimaw. Maging ang Seoul ay nahati at napalibutan ng mga halimaw. Ilang kanlungan na lamang ang nananatiling lumalaban. Kaya, plano ng nakatataas na direktang ipadala ang mga estudyante sa labanan. Pupunta sila sa Seoul para magsagawa ng rescue mission. Nabigla ang lahat ng estudyante sa balitang ito. Upang patatagin ang moral ng hukbo, nangako pa ang commander na basta't matapos ang misyon. Lahat ay garantisadong makakapasok sa kolehiyo. Ngunit kung hindi mo kayang panatilihin ang iyong buhay, ano ang silbi ng pagpasok sa kolehiyo? Sa hapunan, labis na nalulungkot ang lahat. Hindi nga sila nakakakain ng ilang kaga. Sina Lee Chan-ho at Kim Won-bin, upang mapataas ang moral ng lahat, ay nag-organisa ng isang espesyal na party. Nasiyahan ang lahat sa paglalaro, ngunit medyo nasayang ang harina. Minungkahi kong magsindi ng sigarilyo ang isang tao. Hindi na kailangang dumating pa ang mga halimaw sa pintuan. Wasakin na lang natin silang lahat dito sa bahay. Kinaumagahan, nakasuot na ng kanilang kagamitan ang lahat at handa nang umalis. Bago umalis, kinuha pa ni Lee Chan-ho ang isang device na panukoy. Sinabi niyang kaya nitong tukuyin ang mga halimaw na may tentacle sa loob ng 1 kilometro. Makakapagpataas ito ng malaki sa kaligtasan. Pagkatapos, sumakay ang grupo sa kanilang sasakyan at sinimulan ang kanilang mahirap na paglalakbay patungong Seoul. Ngunit dahil sa pagsalakay ng halimaw, karamihan sa mga kalsada ay labis na nabarahan. Kinailangan ng lahat na bumaba ng sasakyan at magbukas ng daan. Hindi inaasahan, biglang nag-alarma ang device na panukoy. Nakita ang malaking bilang ng mga halimaw na may tentacle 300 metro sa timog kanluran. Mukhang nagtatago sila sa mga gusali. Ginagamit ni Lee Chan-ho ang mga senyas para magtalaga ng gawain sa lahat. Pagkatapos, naghati ang lahat sa 3 grupo para magbigay ng suporta. Napansin niya ang laruang kotse sa lupa. Agad niyang binuksan ang switch at inihagis ito. Ang intensyon ay maakit ang halimaw na may tentacle na lumabas ng kusa. Hindi nga lumihis ang mga pangyayari sa inaasahan. Walang bilang ng mga halimaw ang nagsiksikan at agad na sumugod palabas. Agad na inutusan ni Lee Chan-ho na simulan ang pagpapaputok.
Agad na nagtamo ng malaking pinsala ang mga halimaw. Ngunit tila mayroon silang katalinuhan. Matapos makipaglaban sa mga tao ng maraming beses. Alam nilang kung hindi sila makakalaban, magtatago sila. Mabilis na nawala ang malaking bilang ng mga halimaw ng walang bakas. Nang makita iyon ni Lee Chun-ho, inutusan niyang hatiin sa maliliit na grupo para pumasok sa loob ng bahay at wasakin ang mga ito. Ngunit naging mas matalino rin ang mga halimaw na may tentacle. Natuto pa nga silang gumawa ng sorpresang pag-atake. Pinakamagaling ang kakayahan ni Lee Nara. Tumayo siya sa mataas na posisyon para magbigay ng suporta sa pagpapaputok. Nalutas niya ang maraming halimaw na gustong sumalakay ng palihim. Pinamunuan ni Kim Won-bin sina Kim Deok-joong at ilang iba pa para pumasok sa bahay at maghanap. Ngunit bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog. Nang makita niya iyon, hindi siya naglakas loob na magpabaya, kaya inutusan niya si Seo Jae-on na lumapit at buksan ang pinto. Habang siya naman ay nagtaas ng baril para magbigay ng suporta. Ang resulta ay ganap na nakakagulat. Sa loob pala ay may nakatagong buhay na tao. Mukhang natakot siya hanggang sa mawala sa sarili. Bukod pa rito, malamang na siya ay isang estudyante ng ika-negatibo 12 baitang mula sa ibang base. Gaano man kadalas siyang tanungin, tahimik pa rin siya. Napakawalang laman din ng kanyang mga mata. Sa oras na ito, bumalik din si Lee Chun-ho. May dala rin silang dalawang nakaligtas. Huwag mong apakan siya. Huwag mong apakan siya. Hoy, pasensya na, huwag mong apakan ang kaibigan ko. Napakasama ng mental na kalagayan ng babaeng estudyante. Hindi siya tumitigil sa pagsigaw. Mukhang umabot na siya sa kanyang limitasyon. Mabilis siyang nawalan ng malay. Kalaunan, sinundan ng lahat ang mapa patungo sa kalapit na paaralan. Mayroong isang bagong karatula na nakasulat na Shelter No Walo dito. Ngunit mukhang nawasak na ito ng mga halimaw. Puro sirang katawan ang lahat ng dako. Pumasok ang lahat sa loob ng gusali para lubusang imbestigahan. Ang silong ay bumubungad ng nakasusulasok na amoy. Malamang na matagal na itong bumagsak. Mayroon pang ang mga laruan ng bata sa sahig. Ang eksenang ito ay hindi maiiwasang magdulot ng kaunting pagdududa sa mga estudyante. Ganito rin kaya ang kanlungan ng kanilang mga magulang. Matapos ang isang panahon ng pagsisiyasat, nakitang walang panganib. Agad na nagpahinga ang lahat dito. Tinanong ni Lee Chun-ho ang tatlong estudyante na natagpuan kanina. Sinabi nilang pinadala rin sila sa Seoul para tumulong. Ngunit sa daan, nakasagupa sila ng mga halimaw na nag-ambush. Sa huli, sila lang ang nakaligtas. Kinailangan ni Lee Chun-ho na aliwin sila ng ilang salita bago tumalikod at umalis. Gayunpaman, patuloy na nakatingin ang babaeng estudyante sa kanyang likuran. Sa katahimikan, mayroong isang sinag ng galit. Unang inayos ng lahat ang mga labi sa loob ng gusali. Nagpadala sila ng 2 tao sa bubong para magbantay. Pagkatapos ay kumain sila ng hapunan at naghanda para matulog. Pinaghandaan pa nila ng pagkain ang babaeng estudyante. Ngunit hindi ito pinahalagahan ng babaeng estudyante. Habang naroroon ang lahat, tumalikod siya at palihim na kumuha ng baril. Mabuti na lang at hindi mapakali ang class president kaya sinundan niya ito. Tinanong ng class president kung bakit niya kinuha ang baril. Ngunit hindi siya nagsalita. Direkta siyang nagtaas ng baril at nagtangkang magpakamatay. Nang makita iyon ng class president, mabilis niya itong pinakalma. Malapit na sana niyang ibaba ang baril. Hindi inaasahan, sa oras na ito ay lumitaw si Lee Chun-ho. Agad itong nagpagalit sa kanya muli. Sa pagkakataong ito, itinutok pa niya ang baril kay Lee Chun-ho. Dagdag na puntos, ano ba talaga ang silbi ng mga bagay na iyon? Ano ba? Hindi na ako maniniwala. Kasalanan niyo. Kasalanan ninyong mga matatanda kaya nawala ang lahat. Nawala na ang lahat ng kaibigan ko. Kayo ang sumira sa kanila. Sa huli, walang nangyari kay Lee Chun-ho. Sa halip, nasugatan si Kim Won-bin. Ngunit sa kabutihang palad, sa balikat lang siya nasugatan. Mabilis na nakuha ng tunog ng baril ang atensyon ng lahat. Nabigla rin ang babaeng estudyante sa eksenang ito. Habang umiiyak siya ng labis sa sakit. Dali-daling lumapit si Kim Chae-yol at maingat na kinuha ang baril. Para maiwasan na magwala ulit siya at makapanakit ng iba. Ngunit dahil nasugatan si Kim Won-bin, pansamantalang ipinagpaliban ang misyon sa Seoul. Ipinatawag ni Lee Chun-ho ang lahat sa hating gabi. Sinabi niyang magpahinga ng maayos ngayong gabi at aatras sila pabalik sa base bukas ng umaga. Dahil nakita na nila ngayon, ang mga halimaw na may tentacle ay may napakataas na katalinuhan. Ang pagpunta sa Seoul ay parang paghagis ng sarili sa apoy. Tungkol naman sa parusa para sa paglabag sa utos ng militar, siya lang ang magdadala ng lahat ng responsibilidad. Nang gabing iyon, nagbabantay sina Kim Chae-yol at Lee Nara sa bubong. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita nilang mayroong halimaw na may tentacle na 2 kilometro ang layo. At patuloy pa itong nagliliwanag. Tumingin sila sa kalangitan. Mayroon pala silang isang malaking bola ng laman na patuloy ding nagliliwanag. Mukhang nagpapadala sila ng isang uri ng signal sa isa't isa, katulad ng military reconnaissance mission. Hindi pa rin lumilitaw ang malaking meatball sa araw. Napakalinaw na ng kasalukuyang layunin. Malamang na sila ang target. Bukod pa rito, malamang na napapalibutan na sila ngayon. Agad na nagplano si Lee Chun-ho ng isang operasyon dahil sa kakulangan sa oras. Maraming bomba ang natagpuan ng lahat sa silungan. Pagkatapos ay itali ang mga frozen na bala sa mga ito.
Bagamat hindi kayang sirain ng ganitong uri ng bomba ang malaking meatball. Ngunit hindi problema ang pagpapalipad ng mga tentacle monster. Sa huli, bawat isa ay binigyan ng 2 kahon. Inutusan ni Lee Chun-ho na kumalat at kumilos sa lahat ng palapag at silid. Dapat talagang patumbahin ang mga tentacle monster sa isang iglap. Pagkatapos, nagtipon ang lahat sa silid-aklatan. Samantala, si Kim Won-bin ay pumunta sa power distribution room ng pangunahing gusali. Nagsimula ng maayos ang plano. Mayroong responsable sa pag-install ng mga pampasabog. Mayroong responsable sa pagkonekta ng mga wire. Nang marinig ito ni Lee Chun-ho, nataranta siya. Dahil wala nang sapat na oras upang mag-install ng mga bomba. Nagmamadali siyang inutusan ang lahat ng estudyante na mabilis na umatras. Pagkatapos ay sinabi kay Kim Won-bin na i-on ang alarma ng silungan. Sa ganitong paraan, lahat ng halimaw ay maaakit sa pangunahing gusali. Kaya mapoprotektahan ang kaligtasan ng mga estudyanteng nakatakbo na sa silid-aklatan. Habang si Lee Chun-ho naman ay naiwan mag-isa. Kasabay nito, matapos marinig ng mga tentacle monster ang alarm. Agad silang sumugod ng mas mabilis. Makikita lamang na ang buong lupa ay puno ng kanilang mga anino. Nagpapataas ng balahibo sa takot. Buti na lang at nakatakbo na ang lahat ng estudyante sa silid-aklatan. Sa oras na ito, naalala ng lahat. Si Lee Chun-ho ay nag-i-install pa rin ng mga wire sa pangunahing gusali. Sa wakas, naikonekta na niya ang lahat ng pampasabog. Ngunit huli na para tumakbo. Nagdagsaan ang mga tentacle monster. Nakita niya ito at napilitang lumiko at umatras sa emergency exit. Hindi inaasahan, puno rin ng mga tentacle monster ang lugar na ito. Bagamat ang kasanayan ni Lee Chun-ho ay parang multo sa bilis. Ngunit may kasabihan na 2 laban sa 1, hindi pilay ay lumpo. Sa buong daan, lumalaban siya habang umaatras. Isang magazin na lang ang natitira. Napilayan pa siya ng paa. Sa oras na ito, sa wakas ay wala na siyang matatakbuhan. Ganap siyang napilitan sa isang sulok. Gamit ang huling bala, makakapasok lamang siya sa isang silid-aralan. Una, tinanong niya ang tungkol sa sitwasyon ng mga estudyante. Sinabi ni Kim Won-bin na naroon na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Lee Chun-ho nang marinig iyon. Pagkatapos, iniutos niya na pasabugin ang bomba. Ngunit ayaw niyang sabihin kung nasaan siya. Ngunit napagtanto na rin ng lahat ang kanyang sitwasyon. Direkta nang gustong sumugod ni Kim Won-bin para iligtas siya. Ngunit pinigilan siya ni Lee Chun-ho para sa kaligtasan ng mga estudyante. Sinabi niyang labis siyang humihingi ng paumanhin dahil hinayaan niyang masangkot ang mga bata sa digmaan. Ngunit labis din siyang nakakaramdam ng kapanatagan. Dahil ngayon ay may kakayahan na silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ibinigay ni Lee Chun-ho ang huling utos. Inutusan niya ang mga estudyante na mabuhay para sa kanya. Sa halip na siya, saksihan nila ang pagtatapos ng digmaan. Pagkatapos ay agad niyang pinatay ang radio. Labis na nalungkot ang lahat. Ngunit hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan si Lee Chun-ho. Sa huli, pinindot pa rin nila ang detonator. Sa isang iglap, lumipas ang 1 buwan. Si Kim Won-bin ay dinala pabalik sa base dahil sa kanyang mga sugat. Ang mga bata ay hindi rin pumunta sa scene. Sa halip ay nanatili sila sa lungsod upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga halimaw. Pagkatapos ng panahong ito ng pagsasanay, ganap na silang nagbago. Ang mga mata ng bawat isa ay puno ng pagpupursige. Ang pagtutulungan ng bawat isa ay napakaganda rin. Hinati sila sa 3 pulutong. Ang combat squad ang responsable sa pangangaso ng mga tentacle monster araw-araw. Ang patrol squad ang responsable sa paghahanap ng mga supply sa paligid. Araw-araw ay mayroon ding 2 tandang bawas 3 tao na nagbabantay sa loob ng bahay. Sa gabi, umuuwi ang lahat. Una, sinisiguro nilang maayos ang kanilang mga armas at kagamitan. Pagkatapos ay hinahati ang hapunan. Dahil sa kakulangan sa supply, ang bawat isa ay nakakakuha lamang ng 1 lata ng delata. Maingat ding gumawa ang lahat ng isang krus. Nakasabit doon ang mga larawan ng kanilang mga kasamahan na nasawi. Pagkatapos ng hapunan, lahat ay pumunta upang magdasal ng taimtim. Bukod pa rito, simula nang lumabas sila noong nakaraang buwan, biglang nasira ang kanilang mga radyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makakontak sa labas. Bukod pa rito, habang lumilipas ang panahon, paunti ng paunti ang kanilang mga bala. Sa kabutihang palad, nakakita ang patrol team ng isang bilangguan. Naisip ng lahat na maaaring may mga radyo, armas, at bala sa loob. Kaya nagpasya silang pumasok at mag-imbestiga. Ngunit bago iyon, mayroon pa ring regular na araw-araw na programa ng pagboto. Ang minorya ay sumusunod sa mayorya upang pumili kung mananatili at lalaban o ipagsapalaran ang pag-uwi. Ngunit ang resulta ay palaging manatili. Ang resulta, kinabukasan ng umaga, nagtipon ang lahat. Ibinigay ng team leader ang mga gawain sa lahat. Pagkatapos ay umalis sila upang simulan ang operasyon. Hindi nagtagal, dumating ang patrol team sa bilangguan. Una, ginamit nila ang heart detector upang magsagawa ng paunang paghahanap. Upang makita kung mayroong anumang tentacle monster sa malapit. Kaya nagsimulang magkalat ang lahat upang maghanap. Ang combat team naman sa kabilang panig ay pumunta sa kalapit na ospital. Nagplano silang maghanap ng ilang gamot na iuwi. Sa oras na ito, ang team leader at si Jang Soo-cheol na nasa loob ng bilangguan. Biglang nakarinig ng paulit-ulit na katok.
Mabilis na nagtipon ang lahat. Nakita nilang walang reaksyon ang heart detector. Hindi nila maiwasang magtaka kung may survivors dito. Ngunit paano magiging mabuting tao ang isang survivor sa bilangguan? Nagtungo ang grupo sa pinanggagalingan ng tunog upang imbestigahan. Ang ingay ay nagmumula sa basement. Malinaw na ito ang selda ng mga kriminal. Medyo kinabahan ang lahat nang makita ito. Bagamat marami na silang napatay na halimaw. Sa totoo lang, mga bata pa lang sila. Habang maingat silang naglalakad, biglang sinunggaban si Kwon In-ha ng isang bilanggo. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Ayos ka lang ba? Sino ang nasa labas? Buksan mo ang pinto para sa akin. Buksan mo ang pinto. Nagsimula nang magtalo ang lahat kung paano haharapin ang mga bilanggo na ito. Sa normal na sitwasyon sa digmaan, ililipat nila ang mga bilanggo. Ang mga labis na mapanganib na bilanggo lamang ang mananatili hanggang sa huli. Bukod pa rito, malinaw nilang nakita ang pulang badge sa mga taong iyon. Ito ang simbolo ng mga serial killer. Kaya't walang sinuman ang nagplano na pakawalan sila. Sa oras na ito, nagsimula na namang magmakaawa ang mga bilanggo. Sinabi nilang ilang araw na silang hindi kumakain. Kapag pinakawalan sila, siguradong susundin nila. Nang makita ang mga estudyante na hindi tumutugon, agad na nagalit ang mga taong ito. Sa huli, hindi pa rin sila naglakas loob na pakawalan sila, binigyan lang sila ng kaunting pagkain. Tinanong ng mga bilanggo kung bakit sila may hawak na baril. Nagdududa ang mga bilanggo kung lumusog na ba ang North Korea. Malinaw na hindi nila alam ang tungkol sa mga tentacle monster. Nang makita ito ng mga estudyante, ayaw na nilang magpaliwanag pa. Sa oras na ito, biglang napansin ni Lim Jin-soo ang isang kakaibang bilanggo. Nakahiga siya sa lupa at hindi gumagalaw. Hindi rin niya kinakain ang kanin. Tinawag siya ni Lim Jin-soo ng ilang beses bago siya bumangon. Mukha siyang may sakit. Humingi siya ng pabor kay Lim Jin-soo. Sinabi niyang inosente siya sa bilangguan. Mayroon siyang nakasulat na address. Ang kanyang mga salita ay napakataimtim. Mabilis nitong kinilos ang inosenteng Lim Jin-soo. Sa huli, hindi na pinansin ng lahat ang mga bilanggo na ito. Pinabayaan na lang silang magmura at umalis. Nagpasya pa rin silang hanapin muna ang radio. Maghihintay sila hanggang gabi upang pag-usapan ito sa lahat. Patuloy na naghiwalay ang lahat. Ngunit biglang inilabas ni Lim Jin-soo ang larawang iyon. Hindi pa rin niya malampasan ang pagsubok sa kanyang puso. Lihim pa rin niyang kinuha ang susi. Binuksan ang selda ng mabuting bilanggo na iyon. Tiyuhin, masama ba ang pakiramdam mo? Tiyuhin, ang babaeng mabaho na iyon. Bakit hindi mo buksan ang pinto? Bakit hindi ka nakikinig? Bakit mo ako ginawang masamang tao? Akala ko, mauna ako rito. Sweetie. Salamat. Isang putok ng baril ang narinig. Agad na napansin ng lahat ang abnormalidad kaya mabilis silang tumakbo sa selda. Ngunit sa oras na ito, nakatakas na ang lahat ng bilanggo. Nakumpiska rin ang baril ni Lim Jin-soo. May kasabihan na sa panahon ng kaguluhan, dapat munang mawala ang mga santa. Hindi nga ito mali. Minsan, ang kabaitan ay walang hangganan. Ito ay nagdulot ng mas malubhang kahihinatnan kaysa sa tunay na krimen. Dahil ang kabaitan na iyon ay makakasira sa lahat. Nang dumating ang natitirang bahagi ng koponan, si Lim Jin-soo ay hinostage na ng bilanggo. Nang makita ito, nagmamadali silang nilock ang malaking pinto. Kasabay nito, hiniling nilang pakawalan muna si Lim Jin-soo. Kung hindi, aalis silang lahat doon. Ngunit hindi rin natakot ang mga bilanggo. Walang sinuman sa dalawang panig ang gustong sumuko. Hindi namin siya kaibigan. Anong gusto mong gawin, demonyo? May hawak din kayong baril. Bitawan ninyo siya, mayroon kaming 7 baril. Isa lang ang sa kanila. Hindi mo ba nakikita na hinostage si Lim Jin-soo? Hoy, gusto mo bang makita ang kaibigan mo na mamatay? Sabi ko na hindi namin siya kaibigan. Ang pag-iisa ay naglagay sa lahat sa panganib. Anong klaseng kaibigan yan? Nang makita ang lahat ng estudyanteng may baril, sa wakas ay natakot din ang mga bilanggo. Sa totoo lang, hindi sila naglakas loob na direktang patayin ang hostage. Kaya nagpalit sila ng estratehiya. Direkta nilang itinulak si Lim Jin-soo sa lupa. Pagkatapos ay nagsimula silang hubarin ang kanyang damit. Malapit nang mangyari ang panggagahasa. Nagsisigaw si Lim Jin-soo hanggang sa kanyang lalamunan. Nang makita ito ng mga kaklase sa labas, sa wakas ay hindi na sila nakatiis. Ngayon, nasa mahirap silang sitwasyon. Pansamantala nilang pinakalma ang mga taong ito. Pagkatapos ay lumabas sila upang pag-usapan kung paano ito sosolusyonan. Habang hindi alam ng lahat ang gagawin, biglang nag-alarm ang heart detector. May 4 na tentacle monster ang mabilis na papalapit. Kaya naisip ng team leader ang isang magandang ideya. Pinabalik niya ang lahat sa selda. Sinabi ng team leader na maaari nilang gamitin si Lim Jin-soo para makalabas sila. Kalaunan, itinapon ng lahat ang kanilang mga armas sa lupa. Lumapit si Jang Soo-cheol at ginamit ang susi para buksan ang selda. Kasabay nito, hiniling niya na pakawalan muna si Lim Jin-soo. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang isip ng bilanggo. Bukod pa rito, agad niyang pinulot ang baril. Nagpanik ang mga estudyante nang makita ito at tumakas. Hindi man lang nila pinulot ang mga baril sa lupa. Sa huli, nakuha lahat ng mga bilanggo ang mga ito.
hindi nila naisip na tumakas agad. Sa halip, tinarget nila ang mga estudyanteng iyon. Lalo na ang mga babaeng estudyante. Malaya silang nag-uusap sa harap ni Lim Jinso. Hati-hati pa nila ang mga babaeng estudyante. Pagkatapos, kinuha nila ang kanilang mga baril at kumilos ng magkahiwalay. Nagsimula silang maghanap sa loob ng bilangguan. Ngunit matagal nang nakatago ang mga estudyante. Inakala nilang ang ingay ay galing sa mga estudyante. Ngunit sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang tentacle monster. Isang tao ang namatay agad dahil hindi nakapag-react. Si Lim Jinso naman sa kabilang panig ay nagsikap na gumalaw. Sa huli, tumakas siya at nagtago sa aparador. Ang bilanggo sa labas ay patuloy na sumisigaw sa galit. Hindi inaasahan, biglang bumagsak ang kisam. Agad pagkatapos ay lumitaw ang pangalawang halimaw. Natakot ang bilanggo nang makita ito at tumakas. Nais nilang magpaputok ngunit napagtanto nilang wala silang bala. Ito pala ay isang bitag na inihanda ng team leader. Ngunit isa pang bilanggo ang nakahanap ng baril sa bilangguan. Kasabay nito, nagsimula ring kumilos ang dalawang miyembro ng snack group sa labas. Patuloy silang gumawa ng ingay upang akitin ang mga tentacle monster sa malapit. Pagkatapos ay direktang binago ang mga ito ng tentacle monster. Sa oras na ito, pinulot ng mga estudyante ang mga baril sa lupa at nilagyan ng bala. Mabilis silang tumakbo palabas upang sumama sa grupo. Walang nangyari kay Lim Jinso at nakatakbo rin siya. Hindi inaasahan, lumitaw ang bilanggo na nakahanap ng baril. Galit na galit siya dahil sa pagkaloko at balak niyang direktang umatake. Ang resulta, natakpan ni Lim Jinso ng buhangin ang kanyang mga mata. Ang baho mong babae. Tunay na nararapat. Agad silang patayin. Bakit hindi kumikilos ang baliw na ito? Sa oras na ito, sa wakas ay dumating na rin ang mga miyembro ng koponan. Nakita nilang seryoso ang lalaking may balbas na may hawak na baril at naghihintay ang lahat. Hindi inaasahan, direkta niyang ibinato ang baril sa lupa. Matagal na akong nagtataka kung bakit lumitaw ang mga bagay na ito. Ngayon, mukhang alam ko na ang dahilan. Tayong mga tao ang pinakamarumi. Sila ay nandito para linisin tayo. Ang mga biglaang salitang ito ay nagpagulo sa lahat. Mukhang hindi talaga takot mamatay ang taong ito. Sa huli, umalis siyang mag-isa. Hindi na pinansin ng lahat ang pagmamadali at tiningnan ang kasamahan sa lupa. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makita nilang ligtas sila. Kasabay nito, ang combat team ay nangungulekta ng mga supply sa ospital. Nakahanap din si Kim Chae-yeol ng isang kamera. Plano niyang mag-record ng ilang huling mensahe para sa kanyang mga magulang. Sa oras na ito, biglang may narinig na mahinang pagtatalo mula sa likuran. Hindi siya naglakas loob na magpabaya, kaya mabilis niyang kinuha ang baril at maingat na lumapit. Hindi inaasahan, biglang may malakas na ingay. Nagtanong siya ng ilang beses ngunit walang tugon. Kaya direktang binuksan niya ang emergency exit. Sa likod ng pinto ay si Jang Soo-cheol. Mukhang kinakabahan siya. Gustong umakyat ni Kim Chae-yeol sa itaas. Hindi niya inaasahan na haharangan siya nito sa hagdanan. Mukha siyang napakakaiba. Pagkatapos ng ilang paliwanag, hindi na pinansin ni Kim Chae-yeol. Ngunit nang umalis siya, biglang kinuha ni Jang Soo-cheol ang 2 piraso ng papel. Ito ang mga balota na binoboto ng lahat gabi-gabi. Kasabay nito, nakakita si Lina Ra at ang iba pa sa labas ng ilang military truck. Puno ito ng iba't ibang uri ng bala. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita ito. Nagmamadali silang bumalik upang tawagin ang iba upang maghanda para sa transportasyon. Hindi inaasahan, biglang may narinig na ilang putok ng baril. Agad pagkatapos ay biglang may isang anino ng tao na nahulog mula sa langit. Ang eksenang ito ay nagpatigagal sa lahat. Ang nahulog ay si Jang Soo-cheol na nasa hagdanan kanina. Nakita ng lahat ang 2 balota sa kamay niya. Mula noon, nagsimulang magdudahan ang grupo. Dahil mayroong lihim na nagbago ng mga boto. Kasabay nito, ang 3 tao sa base ay nakaranas din ng isang biglaang sitwasyon. Nakakita ng isa pang grupo ng mga estudyante ang kanilang base. Habang naghahanap sila sa lahat ng dako. Agad na kinuha ng 3 tao ang kanilang mga baril at sumugod palabas. Nang makita ito, natakot ang mga estudyante at mabilis na itinaas ang kanilang mga kamay upang sumuko. Matapos ang ilang pag-uusap, nalaman nilang mga estudyante rin sila sa ika-12 baitang. Ito ay ganap na isang hindi pagkakaunawaan sa pagkakataong ito. Sinabi nilang pupunta sila sa Seoul dahil ligtas na raw doon ngayon. Bukod pa rito, hindi pa nagtatagal, inihayag ng estado ang pagkansela ng college entrance exam walang saysay na manatili pa at lumaban. Mas mabuti pang pumunta sa ligtas na lugar para protektahan ang kanilang buhay. Nagulat si Kim Deok-joong at ang iba pa nang marinig ito. Dahil nasira ang kanilang radyo. Hindi sila nakakatanggap ng impormasyon mula sa labas. Isa sa mga estudyante ang marunong mag-ayos ng radyo. Malugod siyang nag-alok na tulungan silang tingnan ito. Ang resulta, nalaman nilang ang radyo ay hindi ordinaryong nasira. Sa halip, sinadya itong sirain. Malinaw na mayroong ayaw na makakuha sila ng impormasyon. Kalaunan, nagpaalam at umalis ang grupo ng mga estudyante. Gusto nilang isama ang 3 tao ni Kim Deok-joong, ngunit gusto ng grupo na hintayin ang lahat na bumalik para pag-usapan. Bago umalis, muling nagtanong si Kim Deok-joong tungkol sa radyo. Nais ipaliwanag ng batang teknisyan, ngunit pinigilan siya ng babaeng may pulang buhok.
Sinabi niya na baka nagkamali sila ng tingin. Ngunit kahit na ganoon, naghasik na ito ng pagdududa sa pagitan ng mga kaklase. Hindi nagtagal na unang bumalik ang patrol team ng bilangguan. Dahil sa insidente ng bilanggo, lahat ay nasugatan ng kaunti. Hindi rin sila nakahanap ng bagong radio. Kalaunan, ibinalik din ng combat team ang bangkay ni Jiang Sucheol. Hindi makapaniwala ang lahat nang makita ito. Ito ang unang pagkakataon na may namatay sa kanila simula nang mamatay si Lee Chun-ho. Matapos ilibing si Jiang Sucheol kinaumagahan. Pagbalik ni Kim Chae-yol, inilabas niya ang 2 balota. Kinuwestiyon niya ang team leader kung ano ang nangyari. Agad ding nagtanong ang mga miyembro ng patrol team nang malaman nila ang nangyari. Bukod pa rito, misteryo pa rin ang dahilan ng pagkawala ni Jiang Sucheol. Malinaw na alam niya ang katotohanan. Kaya naman, binago ng mga taong lihim na nagbago ng mga boto ang mga ito. Kaya, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lamat sa koponan. Lahat ay nagkaroon ng matinding pagtatalo. Sa huli, nagkasakitan pa nga sila. Sa oras na ito, lumapit si Kwon In-ha at kinuha ang baril. Pinilit niya silang kumalma. Kasabay nito, agad niyang inamin sa mismong lugar na peke ang kanyang boto. Ako, at si Sucheol ang nagpeke ng resulta ng botohan. Lumabas na si In-ha at Sucheol nang nagbabantay sila kanina. Nalaman na nila ang balita tungkol sa pagkansela ng college entrance exam mula sa radyo. Pagkatapos ay sinadya ni Sucheol na sirain ang radyo dahil naisip niyang mas ligtas na manatili sa base kaysa pumunta sa Seoul. Hindi bababa sa dito ay may pagkain at bala. Kapag lumabas sila, hindi nila kayang labanan ang hukbo ng mga tentacle monster. Kaya't sarili nilang nagpasya sila sa kapalaran ng lahat. Nagalit ang lahat nang marinig ito. Sa pagkakataong ito, tumayo rin ang class president at si Jiang Sucheol. Ito pala ay plano nilang tatlo. Sinubukan ng class president na kumbinsihin na masyadong delikado ang daan patungong Seoul. Dapat silang manatili sa lugar na ito. Ngunit ang ibang mga tao ay hindi interesado. Gusto lang nilang mabilis na makarating sa Seoul para hanapin ang kanilang mga kamag-anak. Ngayon, sa kabilang banda, ang balita tungkol sa pagkansela ng college entrance exam ay wala ng halaga. Tanging si Sucheol lang ang tila interesado dito. Sinabi pa niya na mas mahalaga ang college entrance exam kaysa sa kanyang buhay. Hindi niya talaga matanggap ang katotohanan ito. Halos mawalan na siya ng kontrol. Talagang hindi malusog ang pag-iisip ng mga batang Koreano na ito. Ang isang walang kwentang college entrance exam ay kayang magpakabaliw sa kanila. Kinagabihan, naghiwalay ang lahat ng hindi masaya. Nahati rin ang buong koponan sa 2 grupo. Sa mas tumpak na pagkasabi, 3 grupo. Pagkarinig sa hindi normal na pag-iisip ni Sucheol, bumuo siya ng sarili niyang paksyon. Kinaumagahan, inihanda ng lahat ang kanilang bagahe para pumunta sa Seoul. Nakita ito ng class president at ng ilang iba pa, at wala na silang magawa. Sumunod na lang sila sa likod. Sa puntong ito, wala nang buhay ang lahat tulad ng dati. Hindi nila alam kung tama o mali ang biyaheng ito. Dahil ang dating pag-asa ay nawasak na. Kailangan nilang maghanap ng bagong pag-asa para patuloy silang sumulong. Pagkalipas ng 2 araw, ang buong grupo ay naglakbay sa labas ng bayan patungo sa pantalan. Para maiwasan ang lugar na pinagkukumpulan ng mga halimaw, dumaan sila sa malalayo at liblib na mga daan. Bawat isa ay pagod na pagod. Napakaliit na lang din ang natitirang supply sa kanila. Sa sandaling ito, bigla nilang nakita ang sitwasyon sa unahan. May ilang mga katawan na nakakalat sa lupa. Sanay na ang lahat kaya hindi na nila ito pinansin. Ngunit ang babaeng may pulang buhok ay lumabas din ang mga taong ito ay ang grupo ng mga estudyante mula kanina. Tuluyan na silang namatay sa kanilang pagpunta sa Seoul. Gusto ng lahat na sumakay ng sasakyan at umalis. Ngunit halos lahat ng gasolina ng sasakyan ay kinuha na ng militar at ng pinagtataguan. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Yong-soo ang kanyang sarili. Sinabi niya na kailangan pa niyang kumuha ng college entrance exam, hiniling niya sa iba na bumalik sa base kasama siya. Hanggat ligtas ang kanilang buhay, mayroon pa ring pagkakataon para sa lahat. Bukod pa rito, posibleng hindi talaga kinansela ang college entrance exam sa huli, gusto lang niyang takasan ang realidad. Ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanya. Sa simula pa lang, ang taong ito ay napakasarili na. Si Yong-soo naman ay hindi naglakas loob na bumalik mag-isa. Kaya't sumunod na lang siya sa malaking grupo upang magpatuloy. Ang buong grupo ay naglakbay muli ng 1 araw. Bawat isa ay pagod na pagod. Sa wakas, kinagabihan, nakahanap sila ng isang amusement park upang magpahinga. Marami pa ring pagkain dito. Bagaman marami na ang inaamag, pansamantala ay makakain pa rin. Sa isang kapaligiran ng survival sa apokalipse, mas ligtas ang lugar kung saan mas maraming supplies. Dahil ang mga nakaligtas dito ay nalinis na ng mga halimaw. Mas delikado pa rin ang mga estranghero kaysa sa mga halimaw. Kinagabihan, kumain at nagkwentuhan ang lahat. Hindi maiiwasang mabanggit ang mga estudyanteng nakita nila kaninang araw. Ngayon, napagtanto nila na marahil tama ang kanilang class president. Nagkalat ang mga estudyanteng iyon. Sa huli, hindi nila kinaya ang dami at naging ginto dahil sa halimaw. Kung nagkahiwalay din sila, malamang na ganoon din ang magiging resulta. Dahil dito, sa wakas ay nawala ang pagitan sa pagitan ng lahat. Bumalik din sa dati ang squad. Hindi ilang babaeng estudyante ang nagsabi na simula nang lumabas ang halimaw.
Matagal na silang hindi nakakapunta sa amusement park para maglaro. Hindi inaasahang biglang umilaw ang mga ilaw ng amusement park sa sandaling ito. Nagliwanag ang buong paligid. Tumayo ang lahat nang makita ito. Lumabas na palihim na pumunta si Suchiol upang gawin iyon. Sumilit sila sa device na nagde-detect ng heartbeat at nakitang walang halimaw. Sa huli, hindi pa rin nila napigilan ang kanilang kagustuhang magsaya. At niloko na lang nila ang kanilang sarili na okay lang siguro. Kaya't mabilis na nagkasundo ang lahat. Nag-organisa ng isang party na matagal na nilang hindi nagagawa. Kung sasabihin mong makapagbigay ka ng katiyakan na magsasalita sila ng mahina, maniniwala ako sa lahat ng tao sa mundo. Maliban sa mga batang Koreano na ito. Napakalakas ng boses ng mga batang ito. Hindi nila pinapansin ang sitwasyon at hindi rin nila pinapansin ang nararamdaman ng iba. Talagang sikat sila sa pagiging walang modo. Habang nagsasaya ang iba, napansin naman ni Yongsu ang isang comic book store. At nagkaroon pa siya ng ilusyon. Nakikita niya ang mga comic book bilang kanyang mga kamag-anak. Ngayon, tuluyan na siyang nabaliw. Naalala niya ang pressure na inilagay sa kanya ng kanyang mga magulang. Nagsimula siyang bumulong na matagal na siyang hindi nag-aaral. Paano kung makalimutan niya ang lahat ng kaalamang iyon? Pagkatapos ay nagsimula siyang magsaulo ng mga formula. Kung hindi niya maisaulo, patuloy niyang binubugbog ang kanyang ulo. Kahit na ganoon kakasigasig, hindi ako makapagsalita. Ngunit ang formula na binabasa mo ay malinaw na kaalaman ng mga estudyante ng junior high school. Gustong yayain ni Jang Suchiol na sumama siya para magsaya. Ngunit hindi lang siya hindi nagpapasalamat. Sinabi pa niya na kung hindi sila mag-aaral, huwag din silang manggulo sa kanya. Ayaw na ring magsalita ng marami ni Jang Suchiol nang makita ito. Bumalik siya para kumuha ng grupong litrato kasama ang lahat. Ang resulta, paghawak pa lang ni Chailyo sa kamera, ay nalaman niyang puno na ang memory card nito. Sa loob, nakaimbak ang huling larawan ni Suchiol. Lumabas na hindi pala siya itinulak pababa ni Kwon Il-ha. Kundi, habang nagbi-video, palihim siyang sinagap ng tentacle monster. Ang tunog ng putok ng baril kanina ay siya rin ang pumindot. Sa huli, lumapit siya sa bintana. Dahil sa pagiging pabaya, nahulog siya mula sa itaas. Ito ang buong katotohanan ng pangyayari. Lahat ay nagpakita ng seryosong mukha. Si Kwon Il-ha naman ay hindi umimik at tumalikod na umalis. Kasabay nito, si Yongsu sa kabilang banda ay nag-iisa pa ring nagbubulungan at nababaliw. Nag-aalala siya na hindi siya makakapasa sa college entrance exam. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkalungkot, hindi niya inaasahang makita ang pahayagan sa kanyang harapan. Nakita niya ang balita doon na nagsasabing hindi kakanselahin ang college entrance exam ngayong taon. Sa halip, ito ay ipagpapaliban. Agad siyang labis na natuwa. Ngunit nang lumingon siya, hindi na siya masaya. Dahil nakita niyang nakaupo si Jang Suchiol sa tabi ng dagat kasama si Cha So-yeon. Si Cha So-yeon ay palaging ang babaeng pangarap ni Kwon Il-ha. Dahil dito, labis siyang nagalit. Pagkaalis ni Jang Suchiol, dali-dali niyang ibinigay ang pahayagan kay Cha So-yeon upang basahin. Lumabas na ang lahat ng nangyari kanina ay ilusyon lang niya. Wala sa pahayagan ang tungkol sa college entrance exam. Nang makita ito ni Cha So-yeon, ibinato niya ang pahayagan sa kanya. Kasabay nito, sinabihan niya itong magpakatotoo. Hindi inaasahang lalo pang nawala ng ulirat si Yongsu. Umupo siya sa lupa at nagsimulang maghalungkat. Gustong umalis ni Cha So-yeon nang makita ito. Ngunit nahawakan siya ng baliw na ito. Ang college entrance exam ay hindi kinansela. Bitawan mo ako. Napansin niyang medyo hindi maganda ang kanyang kalagayan. Instinctively, gusto niyang umalis. Ngunit hindi inaasahang biglang naging marahas si Yongsu. Tuluyan ng sinakop ng negatibong emosyon ang kanyang isip. Sinimulan niyang sisihin si Cha So-yeon na hindi siya dapat nasa tabi ni Jang Suchiol. Halos hindi maintindihan. Bitawan mo ako, baliw ka. Nakita niyang nawala ng malay si Cha So-yeon at bumagsak sa lupa. Sa wakas, medyo natauhan si Yongsu. Dali-dali niyang ginising si Cha So-yeon, gusto niyang magising ito. Ngunit si Cha So-yeon ay hindi pa rin nagre-react. Unti-unting nagbago ang tingin niya. Lubusan siyang nilamon ng malalim na pagnanasa. Umalis ka, baliw na to. Hayop ka, ano bang nakakatuwa sa'yo? Bakit mo ako binabaliwala? Bakit hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Cha So-yeon, sa mismong sandaling ito, nagkataong dumaan si Kwon Il-ha sa tabing dagat. Agad niyang napansin ang bastos na eksenang ito. Kaya't dali-dali siyang tumakbo at sinipa si Yongsu. Nang harapin ang tanong ni Kwon Il-ha, nagmamadaling ipinaliwanag ni Yongsu na biglang nawalan ng malay si Cha So-yeon. Ni-revive niya lang daw ito. Dali-dali namang yumuko si Kwon Il-ha nang marinig iyon para tingnan ang kalagayan ni Cha So-yeon. Ngunit nakalimutan niya si Yongsu sa isang tabi. Bigla niyang napansin ang baril sa lupa. Agad na muling bumangon ang isang masamang hangarin sa kanyang puso. Pinulot niya ang baril at itinutok sa ulo ni Kwon Il-ha. Baliw ka, anong ginagawa mo? Sasabihin mo ba? Sasabihin mo ba sa iba? Kung sasabihin ko, anong gagawin mo? Huwag mong sabihin. Kung hindi, tatapusin kita ngayon. Kung sasabihin mo, tapos na ang buhay ko. Dahil dito, kinailangan ni Kwon Il-ha na pansamantalang sumuko. Tiniyak niya na hinding-hindi niya ito sasabihin. Dahan-dahang ibinaba ni Yongsu ang baril.
Sa sandaling sinaktan niya si Yongsu ng husto, biglang natauhan si Yongsu. Dali-dali namang lumingon si Kwon In-ha nang makita ito. Ngunit nakita ni Yongsu ang bato sa lupa. Pagkatapos ay nagising si Yongsu, ngunit nawalan muli ng malay. Labis na nag-alala si Kwon In-ha nang makita ito. Hindi inaasahang biglang sumalakay si Yongsu mula sa likuran. Tinamaan ng bato ang ulo ni Kwon In-ha. Magkatutok ang dalawa ng baril. Sa huli, hinila ni Yongsu ang katawan ni Kwon In-ha sa dagat upang itapon. Napakabilis na narinig ng iba ang tunog ng putok ng baril. Kaya't nagsimula silang magdala ng armas at tumakbo sa dalampasigan. Ang resulta, nakita nila si Cha So-yeon na nakahiga sa lupa at ang malaking dami ng dugo sa tabi nito. Si Yongsu naman ay nakatayo mag-isa sa dalampasigan na tulala. Bago pa man siya tanungin ng lahat, nagsimula na siyang magpaliwanag ng nanginginig. Sinabi na ang lahat ng ito ay sanhi ng mga tentacle monster. Bigla raw umatake ang mga tentacle monster. Agad namang naging alerto ang lahat ng marinig ito. Ngunit napansin ni Jang Soo-cheol ang problema, kaya patuloy siyang nagtanong. Ipinaliwanag ni Yongsu na inatake ng mga tentacle monster si Cha So-yeon. Si Kwon Il-ha, para protektahan siya, ay sa huli kinalagkad ng halimaw sa dagat. Sa sandaling ito, biglang nag-alarma ang heart detector. Napakaraming halimaw ang mabilis na papalapit. Malamang na narinig nila ang putok ng baril, ngunit hindi balak umatras ng lahat. Sinabi nilang kailangan nilang hanapin si Kwon In-ha bago sila umalis. Sinabi ni Yongsu na hinanap na niya. Ngunit masyadong madilim sa ilalim ng dagat kaya hindi niya nahawakan. Nakita mismo ni Yongsu ang paglisan ni Kwon Il-ha. Hindi siya naglakas loob na ipaalam sa lahat na nakita niya ang bangkay. Dahil ilalantad ng tama ng bala ang buong katotohanan ng pangyayari. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na nakapag-isip pa ang lahat. Agad na kinuha ng bawat isa ang kanilang mga sandata at mabilis na umatras. Sa sandaling iyon, umulan ng malakas. Mabilis na nahugasan ang malaking dami ng dugo sa lupa. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa gitna ng ulan. Si Cha So-yeon naman ay tulirong sumunod. Tinanong siya ng lahat kung ano ang nangyari. Ngunit nawalan na siya ng malay bago pa man. Bahagya lang niyang nakita ang anino ni Kwon Il-ha. At tungkol sa mga nangyari bago siya nawalan ng malay. Hindi inaasahang nawalan siya ng panandali ang alaala. Hindi nagtagal, nakakita ang lahat ng paaralan. Kaya nagpa siya silang magkubli mula sa ulan doon at umalis kinabukasan. Dahil sa misteryosong pagkawala ni Kwon In-ha, labis na nalungkot ang lahat. Alam nilang mahusay lumangway si Kwon Il-ha. Hindi siya madaling mamamatay sa dagat. Bukod pa rito, kahit bangkay ay lulutang sa ibabaw ng dagat. Kaya nagpa siya ang lahat na bumalik bukas upang hanapin siya. Kung buhay, kailangang makita. Kung patay, kailangang makita ang bangkay. Dahil dito, lalong naging tensyonado ang kalooban ni Yongsu. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Cha So-yeon. Nang makita niyang lumingon si Yongsu sa kanya, dali-dali siyang umiwas. Nang makita ito ni Yongsu, umalis siyang mag-isa sa silid-aralan. Muli siyang nahulog sa isang ilusyon. Nakita niya na muling nabuhay si Kwon Il-ha. Nakatitig sa kanya ng matalim na tingin. Hindi siya naniniwala sa multo kaya pinunasan niya ang kanyang salamin. Ang resulta, natakot siya at napabagsak sa lupa. Nang makita niyang susugurin siya ni Kwon Il-ha, likas siyang napayakap sa kanyang ulo. Ang resulta, walang nangyari sa susunod. Hindi niya napigilang tumawa ng baliw. Lumingon siya at nakita si Cha So-yeon at Jang Soo-cheol na lumabas ng magkasama. Muli, naging napakasama ng kanyang ekspresyon. Talagang napakapangit. Tatawagin ko itong dikulturang pamana ng Korea. Sa kabilang banda, ikinuwento ni Cha So-yeon kay Jang Soo-cheol ang lahat ng nangyari kanina. Naalala niyang sinubukan siyang iligtas ni Kwon Il-ha. Bukod pa rito, wala namang tentacle monster doon. Kaya pakiramdam niya ay may problema talaga si Yongsu. Kasabay nito, sinabi niya kay Jang Soo-cheol na bantayan ito. At ang kanilang pag-uusap kanina ay narinig na rin pala ni Yongsu. Palala ng palala ang kanyang kalagayan. Nagkaroon pa siya ng ilusyon muli. Naalala ko na. Ano ang naalala mo? Ginawa ni Yongsu si Kwon In-ha na ginto. Ano? Bukod pa rito, gusto talaga ni Yongsu na abusuhin si Cha So-yeon. Ano ang sinasabi mo? Totoo ba? Ito ba ang totoo? Kailangan na siyang harapin. Kumalma ka. Ano man ang mangyari, kailangan siyang harapin. Kumalma muna kayo. Hayop ka. Sa sandaling ito, tuluyan ng nalito ang isip ni Yongsu. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya pinag-uusapan ng lahat. Sa halip, ini-imagine nila ang buhay pagkatapos ng digmaan. May nagsabing gusto nilang maligo ng mainit na tubig ng komportable. May nagsabing gusto nilang kumain ng masarap na pagkain. Mayroon ding nagsabing gusto nilang matulog hanggang gabi. Nangako rin ang lahat sa isa't isa na dapat silang magtiwala at protektahan ang isa't isa. Magkasamang magtiyaga hanggang sa araw na iyon. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Jang Soo-cheol. Lumabas si Yongsu ngunit hindi pa bumabalik. Gusto niya sana itong hanapin sa labas. Ngunit hindi inaasahang pagbukas pa lang niya ng pinto. Anong nangyari kay Jang Soo-cheol? Jang Soo-cheol, patawad. Ngunit kailangan kong makapasok sa kolehiyo. Ikaw pala iyan. Pagkatapos ng sunod-sunod na putok ng baril.
hindi man lang nakapag-react ang lahat. Agad silang sunod-sunod na bumagsak. Sa huli, iilan lang ang nakatakas sa likod ng pinto. Ngunit si Yongsu ay patuloy na humabol. Ang mga nakatakas ay bumagsak din sa zero pudo. Agad na itinutok ni Yongsu ang baril kay Bora. Nang makita ito, dali-dali niyang niyakap ang kalaban at nagmakaawa. Sinubukan niyang kumbinsihin siya sa pamamagitan ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit siya ay isang taong may pusong bato. Sa sandaling ito, 2 putok ng baril ang narinig sa likuran. Lumabas na sina Chaeol at Lina Ra pala. Agad na lumingon si Yongsu upang gumanti. Habang hindi pa nakakabangon si Lina Ra, tinalikuran niya at pinatay si Bora. Sa huli, lumingon siyang muli upang tapusin ang dalawa pa. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, paumanhin. Agad na pinatay ni Iseo si Yongsu, ang huling bahagi ng kwento. Tanging sina Iseo, Chaeol, at Lina Ra lang ang natitira sa buong klase. Lahat ng iba pang kaklase ay namatay sa lugar. 2 buwan ang lumipas. Sa wakas ay matagumpay na nagawa ang super code weapon. Ganap na ring nalipol ang mga alien na nilalang. Nagpatuloy ang college entrance exam, maraming tao ang nagpoprotesta sa dating pulisiya ng pagdaragdag ng puntos. Naniwala sila na ito ay nakakaapekto sa pagiging patas. Sumakay din si Chaeol sa exam, ngunit hindi niya sinagutan ang mga tanong. Sa halip, inalala niya ang bawat eksena mula sa nakaraan. Tapos tiningnan niya ulit ang balintunang resulta sa ngayon. Sa puntong ito, napagtanto niya. Lumabas na lahat ng kaklase ay namatay ng walang katarungan. Ang kanilang digmaan ay walang kahulugan. Hindi na rin kailangan ang pag-iral ng bansang South Korea na ito. Kaya itinapon niya ang exam paper at mag-isang lumabas ng silid ng pagsusulit. Dito nagtatapos ang pelikula. Sa ngayon, paalam at hanggang sa susunod na mga video. Salamat sa panonood ng lahat. Bye-bye!